Ang unang ginawa ng dalaga matapos siyang mabuhay muli ay ang itulak palayo ang tito niyang labis niyang minamahal. Pagkatapos ay hinanap niya ang babaeng mapanlinlang na pinakakinasusuklaman niya para tulungang gamutin ang lason ni tito. Noong nakaraang buhay pala, namatay ang mga magulang ng dalaga sa isang aksidente sa eroplano walang matirhan, kinupkup siya ng presidente. At sinabihan ng dalaga na tawagin siyang tito mula noon pero nahulog ang loob ng dalaga rito dahil sa labis na pag-aasikaso ng presidente. Kaya naman nang ang presidente ay nilinlang ng kalaban at nangailangan ng lunas sa lason, walang pag-aalinlangang tinulungan niya ang presidente. Hindi niya inaasahan na dahil dito ay mabubuntis siya na pilitang pakasalan ng presidente ang dalaga. Pero ang pinakamamahal ng presidente, hindi kinaya ang dagok, kaya't nagpunta sa ibang bansa para magpahinga ng isip. Lingid sa kaalaman niya, nakasagupa ito ng mga kidnapper sa ibang bansa at pinaslang. Presidente Chi, masamang balita po. Si Binibining Ching Ching po ay nakidnap sa ibang bansa at nasawi. Nang malaman ng presidente ang balitang ito, sinisi niya ang dalaga sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal at noong 10 buwan ng buntis ang dalaga at mangganganak na sana. Sadyang hindi niya dinala ang dalaga sa ospital, walang awang pinanood ang dalaga na mahirapan sa panganganak, magdugo ng husto, at mamatay sa bahay. Nang muling magmulat ng mata ang dalaga, bumalik siya sa eksena kung saan nilulunasan niya ang lason ng presidente. Ayaw na niyang maulit ang dating pagkakamali kaya agad niyang itinulak ang presidente. Tinawag ang pinakamamahal ng presidente. Pagkatapos, para tuluyang makalayo sa presidente, agad na nag-apply online ng dalaga para sa lihim na pag-immigrate. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang ilan sa kanila, inanunsyo ng presidente sa lahat na ang babaeng mapanlinlang ang kanyang magiging asawa, at binalaan ng dalaga na respetuhin ito. Ayaw nang makipagtalo pa ng dalaga sa kanila, kaya't dali-dali siyang nagsabing busog na siya at babalik na sa kwarto. Ingid sa kanyang kaalaman, hindi pala siya tatantanan ng babaeng mapanlinlang. Masheng, hindi ba ako katanggap-tanggap dito? Alam kong siya ang paborito mong pamangkin, siya ang pinakamahal mo. Mas mabuti pa sigurong huwag na akong manatili rito nang marinig ito, agad inutusan ng presidente ang dalaga na bumalik at magpatuloy sa pagkain. Pero hindi na siya magpapauto pa sa presidente, diretsyong hindi niya ito pinansin, tumalikod at bumalik sa kwarto para mag-impake. Sakto namang tumawag ang Immigration Bureau sa dalaga. Ipinaalam sa kanya na makalipas ang 1 buwan ay maaari na siyang lihim na mag-immigrate. Pero kailangang personal na pumunta ang dalaga para punan ng mga papeles, lingid sa kaalaman niya, pagkatapos niyang punan ng mga papeles at umuwi. Nagulat siyang matuklasan na nawawala ang kanyang kutsan. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nakita ang post ng babaeng mapanlinlang. Doon niya nalaman na ang kutsan niya ay ibinigay ng presidente sa babaeng mapanlinlang tito, siguradong napakamahal ng kutsan na ito, no? Hindi naman kamahalin, 1,000,000 lang. Nasaktan ng baywang mo, baka kapalamigin ito ay espesyal na kutsan na pinasadya ko para sa'yo, para sa nananakit mong baywang at para hindi ka lamigin. Salamat sa iyo. Sa pag-iisip nito, naramdaman na lang ng dalaga ang pagbabago sa puso ng tao. Lalo siyang naging determinado na umalis dito, sakto namang biglang dumating ang presidente sa kanyang kwarto. Ipinaalam sa dalaga na ang kutsan ay ibinigay na sa babaeng mapanlinlang. Inakala ng presidente na magwawala ang dalaga dahil dito. Hindi niya inaasahan na tumango lang ang dalaga at nagsabing naiintindihan niya nang makita ito, labis na nagtaka ang presidente. Hindi niya maintindihan kung paanong ang dating sumpunging dalaga ay naging ganito karesponsable, pero sinabi ng dalaga na hindi ba't ito naman ang pinakagusto makita ng presidente. Nang marinig ito, inakala ng presidente na nagkukunwari lang ang dalaga, na sa totoo lang ay lihim itong nagseselos kaya't binalaan niya ang dalaga. Nahuwag lihim na guluhin ang babaeng mapanlinlang pagkasabi nito, tumalikod na siya at umalis. Habang pinagmamasdan ang papalayong presidente, ang tanging nais ng dalaga ay ang mabilis na makalayo rito, mabilis na lumipas ang 1 buwan. Natuklasan na buntis ang babaeng mapanlinlang, labis na natuwa ang presidente nang malaman ito. Agad niyang gustong pakasalan ng babaeng mapanlinlang at ang araw ng kasal ng presidente ay siya ring araw ng pag-alis ng dalaga. Noong akala ng dalaga ay makakaalis na siya ng tuluyan at walang sabit, bigla namang dumating ang presidente sa kanyang pintuan. Ginalaw mo ba yung perang iniwan sa'yo ng mga magulang mo? O yung security deposit para sa pag-alis ng bansa? Alam din kaya ni Chiwang na nag-immigrate ako? Ano, dahil sa kasal ko, labis kang naapektuhan kaya gusto mong magbakasyon sa ibang bansa? Oo, Lin Masheng, maiiwasan mo ako pansamantala, pero hindi habang buhay. Plano mo ba, pagkatapos naming ikasal ni Ching Ching,
Ay ganito ka na lang ba palaging magtatago sa akin? Pagkaalis ko ng bansa ay, pagdating ng ilang sandali, tumawag ang bagong babae, na antala ang sinasabi ng dalaga at ang presidente. Ay hindi narinig ang balak ng dalaga na umalis ng tuluyan. Kahit pa nga pagkatapos ibaba ang telepono, binalaan pa niya ang dalaga na huwag nang magkaroon ng masamang balak sa kanya. At ipinagyabang na hinding-hindi niya ito mamahalin. Lingid sa kanyang kaalaman, matagal nang sumuko ang dalaga sa kanya. Naghahanda ng tuluyang manirahan sa ibang bansa. Paalam na, tito. Anong kalokohan na naman yan? Aalis na ako. Siyempre, kailangan kong magpaalam ng maayos sa'yo. Binibining Lin, nandito na po ako. Sige, lalabas na ako agad. Qingyi, hinding-hindi mo malalaman na nabuhay akong muli. Sa pagkakataong ito, talagang iiwan na kita. Chou Yan. Ginoo, dumating na ang karwahe para sa kasal. Maaari ka nang umalis. Bumaba ka na. Nasaan si Lin Masyang? Bakit hindi pa siya bumababa? Hindi ko napansin si Ginang. Lin. Siya ang panganay na anak ng pamilya Chi. Anong karapatan mong balewalain siya? Pasensya na, Ginoo. Aking hahanapin siya. Lin Mokang. Saan siya pumunta? Baka sumama siya sa iba. Pupunta muna sa venue ng kasal para mag-ayos. Oo nga. Hindi kailanman aalis si Lin Masyang, nang walang problem. Pumunta na tayo para sa pagkuha ng nobya. Oo. Ching, talagang hindi ako kontento. Sabi nga natin dalawa, ay mga kaibigan mula pagkabata. Dapat ikaw ang pakasalan ko. Kung hindi, mag-iiwan tayo ng kasal. Anong sinasabi mo? Ahaw, alam mo ba? Bakit ako pakakasal kay Chi Wenye? Ayaw mong ipanganak ang anak natin na naghihirap, di ba? Ayaw mong magdusa agad siya. Yeah. Ching, ang ganda mo ngayon. Magsuot ka ng maayos nitong berdeng sombrero ko. Lin Moshang. Ako po ay pamangkin ni Professor Deng. Pinapanta niya ako para sunduin ka. Maligayang pagdating sa Kuru, buksan ang bagong buhay. Hindi pa ba bumabalik si Lin Moshang? Ginoo, hindi po ba binigay ninyo kay Miss Lin ang 300,000 yuan? Hayaan mong bumalik siya makalawa. Yeah. Hindi ko ba sinabi sa'yo na kunin mo ang kumot? Bakit ka nakatayo dyan? Kung magkasakit ako, paano kung masira ang bata? Pasensya na, Ching. Huwag kang mainis. Sa susunod mas bilis ako. Mas ayos na to. Hintayin si Lin Moshang na bumalik, at sabihin sa kanya ulit, huwag niyang ipakita ng halata, ang nararamdaman niya para sa akin. Pagdating yun, baka hindi na siya masaya. Terra, bakit ka nakatunganga? Halika na. Ayos ka, Lin Moshang. Tumigas na ang mga pakpak mo. Kahit isang bati, wala. Kinalitan mo pa ang numero mo. Hindi na bumalik. Ayos lang. Mas tahimik ako. Huminga ng malalim. Humigo. Kaya mo yan. Huminga ng malalim. Huminga ng malalim. Hindi ikaw. Sino ka? Ginoong Chi. Siya ang batang nagliligawan kay Miss Song. Pangalan niya ay Chen Hao. Isang makeup artist. Noong ikinasal kayo ni Miss Song dati, siya ang nag-makeup sa inyo. Sa nakaraang taon, siya ang humiram ng pera kay Miss Ching. Iyon din. Oh. Kaya pala siya ang gwapo sa tabi ni Ching. May tagumpay ako sa karera. May bibigay ko kay Ching ang masaganang buhay. Isang walang kwentang cute na tao. Anong karapatan mo na humarap kay Ching?
Bakit di ka pa umalis? Akala mo gusto kong nandito. Kung hindi dahil sa asawa mo na nag-utos, hindi ako darating. Kung may kaya ka, hanapin mo siya. Ikaw. Sino ang kamag-anak ni Song Ching-ching? Ako. Isang lalaki. Ligtas ang ina at anak. Lalaki. Napakabuti. Talagang napakabuti. Ching-ching. Bakit mo siya pinatawag? Tingnan mo ang kanyang pagkasabik. Parang siya ang tunay na kaanak. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Si Ahaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Kilalang kilala na kami mula pa sa kindergarten. Nagsasaya lang siya para sa akin. Saka, nandyan naman si Lin Masyang sa tabi mo. Wala naman akong sinabi. Lin Masyang. Tiyo. Pagkatapos kong magtapos, maaari na kitang pakasalan. Gusto ko sanang sabihin sa'yo. Nawala na yung batang iyon ng matagal. Bakit hindi pa rin siya nakikipag-ugnayan sa akin? Dati-dati, isang araw lang siyang lalabas. Lagi niyang sinasabi na miss niya ako. Parang ba planado niya, na mawala sa buhay ko. Eh. Anong nangyayari? Shi Wenye. Naisip mo na naman yung mga babae. Si Lin Masyang ba? Pamangkin ko lang siya. Huwag kang mag-isip ng masama, naisip ko lang, kung anong klaseng regalo, ang dapat kong ihanda para sa anak ko. Ikinagdiriwang ang kanyang kapanganakan. Syempre, ito ay isang malaking regalo. Hindi mo ba sinabi dati, na kapag nagkaroon ako ng anak na babae, 500,000, at kapag nagkaroon ako ng anak na lalaki, 100,000,000. Dapat mo na itong tuparin ngayon. HMM. Ito. Ay. Narinig ko. Na may gantimpala ang mga mayayamang asawa kapag nanganak. May gantimpala ba ako? Baw-baw, sasakyan, bahay. Pumili ka lang. Gusto ko ng cash. Sige, sabihin mo na, magkano ang kailangan mo? Ibibigay ko lahat, o kaya, magkaanak ng babae, 500,000, magkaanak ng lalaki, 1,000,000,000. Ayos ba? Okay. Ay, alam ko na. Si Ay ang pinakamabait sa akin. Ching-ching, sa taong ito, marami na akong ibinigay sa iyo, pero agad mo itong pinahiram kay Chen Hao. Si Hao ay kaibigan ko mula pagkabata. May problema siya, tinulungan ko siya. Ano ngayon? Hindi mo ba sinabi dati? Tama bang gawin ko ito ng tapat? Pero hindi naman siya kailanman nagbayad, di ba? Shi Wenye, kung ayaw mong magbigay ng gantimpala, okay lang. Bakit mo ako ginagawang halimbawa? Shi Wenye, ginawa ko ito para makapag-anak ka ng lalaki para sa pamilya Chi. Mula sa pintuan ng kamatayan ay naglakbay ako, at ikaw, hindi mo man lang kayang ibigay, kahit 100,000,000. Ching-ching, matagal ko nang sinabi sa'yo, ang mga mayayaman, sila ang pinakawalang puso. Ikaw, nakaanak ka na ngayon, wala nang silbi, ayaw na niya sa'yo. Iniwan ka na niya. Sobrang nagsisisi ako, noong una, ibinigay ko ang sarili ko para sa'yo bilang gamot. Ching-ching, huwag kang magalit, ha? Ipinapasa ko na sa'yo. Pumasok ang 1,000,000,000 yuan sa Alipay. Mga detalye ng pagbabago ng balanse. Ay, alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin. Simula ngayon, mamahalin ko kayo ng anak, ng mabuti. HMM, oo, tingnan mo, parang ngumingiti ang anak sa'yo. Tingnan mo kung gaano siya kapareho ng iyong mga mata at kilay. Itong batang ito. Bakit ang dami niyang pagkakapareho kay Chen Hao? Ipinapaabot natin ang ating pagbati kay Lin Masyang. Sa loob ng wala pang 1 taon sa Research Institute, nagawa na niyang lutasin ang suliranin sa larangan ng medisina. 100 taong suliranin sa brain cancer. Masyang, ikaw ang pagmamalaki ng pandaigdigang medikal na komunidad. Ginoong Chi, ito ang ulat ng DNA test. Tama ang iyong hinala, nang ilipat mo ang pera kay Song Ching-ching. Kaagad itong nailipat sa account ni Chen Hao. Bukod dito, sila dalawa ay matagal nang magkasama, pati yung bata, ay anak nila sa labas. Ginoong Chi, ayos ka lang ba? Noong una, mahal na mahal ko si Xie Guang, pero hindi niya ako mahal. Ang mahal lang niya ay ang pera ko, at gusto pa akong ipahiyang. Gawing murang tatay. Gamitin ang pera ko para sa ibang lalaki. Pareho lang siya sa ibang mga babae. Lahat ay para sa pera ko. Ginoong Chi, sa totoo lang, hindi ganito si Ginang. Lin, alam ng lahat na tunay siyang mahal ka. Lin Masyang. Oo nga. Wala siyang hinihiling. Basta't mahal niya lang ako ng tapat, pero ako. Siyang sadyang itinulak ko palayo, dapat lang akong mamatay. Ginoong Chi, kalmado ka lang, may oras pa tayo. Ayon sa inyong utos, 1 taon na akong nag-iimbestiga sa mga galaw ni Ginang. Lin,
Nandito si Ginang, Lin ngayon, sa Fuso Medical College para sa karagdagang pag-aaral. Ano? Ihanda ang pribadong eroplano agad. Pupunta ako sa Fusam para hanapin siya. Oo. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ibalik ang batang nakapuno ng alaala ko. Si Shaolin. Profesor Deng. Halos isang taon ka nang hindi umuwi. Narinig ko may maliit kang tiyuhin. Hindi ka bang umuwi para makita siya? Kasama na siya ngayon, at kakabuo lang nila ng anak, medyo abala siya. Mas mabuti pang huwag na lang akong bumalik at makagulo. Ganun ba? Ay. Ilang araw na lang, fiesta ng lantern. Pumunta ka sa bahay namin. Ang pamangkin kong si Deng Xian, matagal na siyang may gusto sa'yo. Baka gusto mong isaalang-alang siya. Baka, makabuo pa ng magandang kapalaran. Profesor Deng, nasa eksperimento ang isip ko. Ayaw ko munang. Hindi ka naman pwedeng magtira dito sa laboratorio magpakailanman. Ayos na yan. Pupunta ka sa bahay ko para sa reunion dinner. Sige. Sige, magtrabaho ka muna. Naghiwalay na ako. Sino to? Nagkamali ba ng padala? Tapos na kami ni Song Ching-ching. Si Chi Wenye. Pinakasalan niya ang kanyang sariling liwanag ng buwan, at nagkaroon ng anak. Paano siya biglang nakipagdiborsyo? Mo Shang. Nakipagdiborsyo ako kay Song Ching-ching. Ibinigay ko na rin sa kanya ang anak. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya muli. Alam ko na nagtago ka kay Ferren, dahil nagpakasal ako sa iba. Kaya nasaktan ka ng labis. Ngayon, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Maaari ka bang bumalik sa tabi ko? Tiyo. Nagkamali ka ng akala, tungkol sa akin. Tanging pagmamahal at pasasalamat lang. Noong bata pa ako, akala ko ang nararamdaman ko para sa'yo, ay pag-ibig na lalaki at babae. At nagdulot pa ito sa'yo ng malaking gulo. Hindi. Pagkatapos ay naisip ko, na isa lamang itong uri ng pag-asa, dahil sobrang wala akong seguridad. Kaya, nagkaroon ako ng mataas na pangangailangan sa iyo, Tito, na umaasa sa iyo. Walang kinalaman sa pag-ibig, Lin Moshang. Kailangan mo bang ganito? Sabi mo yan, Tito. Sana'y lumayo ako sa'yo. Ngayon, nagawa ko na iyon. Pakiusap, Tito, huwag nang magsalita ng ganyan. May utang na loob ako sa'yo. Babayaran ko iyon sa hinaharap. Sa ugali ni Qing Wenye. Napakatigas ng aking pagtanggi. Hindi na siya dapat muling mangabala sa akin. Sumpa, bakit ngayon pa walang kuryente? Anong tinitingnan mo? I-drive mo na ang sasakyan mo, sa loob ng kalahating oras. Kung hindi ka makararating sa research center ni Mo Shang, pupunta ka sa disyerto para magtrabaho. Oo. Lin Mo Shang, sobrang mahal na mahal kita. Bakit ang lamig mo sa akin? Kahit isang pagkakataon lang, hindi mo man lang ibinigay. Alam ng lahat, sa aming paaralan, si Lin Mo Shang ay kilala bilang isang dalagang matalino. Hindi na nakikisawsaw sa mundo ng tao. Paano ka magugustuhan ng tao? Oo nga, siguradong hindi siya magugustuhan. Kami na ordinaryong tao. Ang hinahanap niya, yung mayaman na boss. Sabi ko na, sa panahon ng pag-aaral, hindi ko isasaalang-alang ang anumang personal na problema sa damdamin. Ang isip ko ay, nasa eksperimento lamang. Kung gayon, huwag ka na lang dumalo sa aking karawan. Gumastos ako ng lahat ng aking ipon. Nakabook ako sa pinakamalaking hotel sa Fuso. Pwede ba? Pasensya na. Wala talaga akong oras. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw, isang ulila na walang magulang. Swerte mo na pinansin kita, pero... Nagmamatapang ka bang saktan ako? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sinabi na ni Mo Shang na ayaw sa'yo. Bakit ka pa? Parang aso na nakakapit sa kanya. Shi Wenye. Bumalik siya para hanapin ako. Tito, sino ka? Nagtuturo ako dito. Napakaganda ng magandang babae. Kung magsasalita ka pa ng isa pang salita, tinitiyak kong sa buong buhay mo, hindi ka makakapagsalita. Tandaan mo, si Mo Shang ay akin. Kung may lakas ka, galawin siya. Ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang tiisin. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako.
Dito ang kolehiyo. Si Chi Wenye ay nag-aaway ng walang pakialam. Kung mapapansin ng mga tagapagbantay, ay naku, problema na yan. Baka sa oras na yun, maapektuhan pa ako at mapabalik sa amin. Tumigil ka. Ayos lang si Mo Xiang. Nandito ako. Hindi kita hahayaan na maapi. Chi Wenye. Pwede bang huwag mo akong guluhin? Nasa proseso akong protektahan ka. Hindi ko kailangan. Hindi ba sapat na malinaw ang sinabi ko dati? Hindi ba ito maliwanag? Sabi mo nga, Tiyo. Sana lumayo ako sa'yo. Ngayong nagawa ko na rin. Pakiusap, Tito. Huwag nang magsalita niyan. May utang ako sa'yo. Babayaran ko rin balang araw. Mo Xiang. Hindi tama ang nangyari noon. Umupo tayo at pag-usapan ito ng maayos. Chi Wenye. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin sa pagtanggi. Malinaw na iyon. Bakit patuloy ka pang humahabol? Tinatanggihan mo ako, dahil sa kanya. Ito ang tungkol sa akin at sa kanya. Anong kinalaman mo dito? Anong dahilan mo para manakit? Anong dahilan ko? Mahal kita, yun ang dahilan. Sapat na ba iyon? Tito, sino ka ba? Pinapagalitan ko itong napakagandang babae. Huwag ka nang magsalita pa. Siguradong hindi ka makakapagsalita sa buong buhay mo. Tandaan mo, si Mo Xiang ay akin. Huwag mong gambling siya. Hindi mo kayang harapin ang magiging resulta. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Narito tayo sa akademya. Huwag makipag-away si Chi Wenye. Maaari tayong magkaproblema kung may pulis na darating. Baka mamaya, maapektuhan ako at ma-deport. Tumigil ka. Walang anuman, Mo Xiang. Nandito ako. Hindi ka nila matutulungan. Chi Wenye. Pwede bang huwag mo nang guluhin pa ako? Chi Wenye. Unang beses kong napansin na sobrang magulo mo. Tatang. Ikaw talaga ang walang hiya na nagbigay ng mukha. Tinanggihan ka na ni Lin Mo Xiang. Kung magsasalita ka pa, babasagin ko ang isa mong ngipin. Maghintay ka sa akin. Sino ang makakapag-isip? Ang ating henyo na si Lin Mo Xiang ay tila mahilig sa ganitong marahas na tiyuhin. Narinig ko na si Lin Mo Xiang ay pinalaki ng kanyang tiyuhin. Baka naman ang lalaking ito ay ang kanyang nakababatang tiyuhin. Ano, tiyuhin at pamangkin. Hindi ito tama. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako, hindi kita bibitawan. Nangako ako na hindi na kita pakakawalan kailanman. Kalahating taon pa lang. Bakit ganito na ang itsura ni Chi Wenye? Mo Xiang, sa wakas nahanap kita. Ayaw ko nang pakawalan ka. Alam kong galit ka pa. Ngunit nangako ako, hindi na kita papagalitin muli. Chi Wenye. Sa tingin mo ba, kapag nagsabi ka ng sorry, dapat sasagutin kita ng walang problema? Hindi. Gusto kong sabihin. Sa mga nakaraang taon, akala ko, minamahal ko si Song Qingqing. Sa tingin ko, siya ay iba sa mga magagarang babae sa labas. Pero hindi ko inasahan na palagi siyang nagkukunwari, na niloloko niya ang aking damdamin. Niloko ako sa pera ko, kahit yung bata sa tiyan niya, hindi akin. Kaya si Song Qingqing, hindi talaga ako mahal. Naghahangad lang siya ng pera ko, noon ay bulag ako. Akala ko, palagi niyang minahal ako. Nabigo niya ako sa pagmamahal ko sa kanya, si Song Qingqing. Tunay na nabigo kita. Ito ang mga ebidensya, tingnan mo. Haha. Chi Wenye. Hindi ko inasahan. Ngayon ka rin dumating. Mo Xiang, huwag mong sabihin yan. Ako'y magiging malungkot. Lahat ng meron tayo. Lahat ay magiging maayos. Papatawarin mo ako. Tama ba? Noon, hindi ba't ikaw ang pinakamahilig na sumunod sa akin? Hindi mo ba sinabi na mananatili ka sa tabi ko magpakailanman? Noon, bulag ako sa katotohanan. Ako ang may pagkukulang sa pag-unawa sa tao, kaya't namiss kita.
Noon, hindi ko kailanman inamin ang relasyon natin. Hindi ko nagawa tanggapin ang iyong pagmamahal sa akin. Ngunit ngayon, malinaw na sa akin. Ang mahal ko ay ikaw. Gusto kong makasama ka. Pakakasalan mo ako. Pasensya na. Hindi ko napigilan. Mas mabuti pang umalis ka na. Kung hindi, hindi ko maipapangako ang sarili ko na hindi gumawa ng mas masahol pang bagay. Musyang. Maaari mo akong sampailan o murahin, pero sana huwag mo akong iwan. Alam mong ako ang mahal mo. Mahal mo ako ng maraming taon. Paano mangyayari iyon? Sabi mong hindi mo na ako mahal, edi hindi na. Masakit, di ba? Noong una, ganyan mo akong itinulak. Ngayon, panahon mo na. Tuklasin mo ang ganitong pakiramdam. Musyang. Musyang. Huwag kang umalis, Musyang. Ginoong Chi. Ginoong Chi. Anong nangyari sa iyo, Ginoong Chi? Ginoong Chi. Ginoong Chi, gising ka na. Dahan-dahan, Ginoong Chi. Nasaan ako? Ginoong Chi, nandito ang ospital. Musyang. Kailangan kong hanapin si Musyang. Hindi ko siya maaring pabayaan na umalis sa akin. Ginoong Chi, hindi ka pwedeng umalis sa ospital. Mayroon kang tumor sa utak, palaging may panganib sa buhay. Anong sinabi mo? Ginoong Chi, hindi ka pwedeng umalis sa ospital. Mayroon kang tumor sa utak, palaging may panganib sa buhay. Anong sinabi mo? Huling yugto ng kanser sa utak, sa kasalukuyan, wala pang epektibong lunas. Ngayon, ang tanging makapagbibigay ng pinakamataas na antas ng paggamot ay ang laboratorio sa medisina sa bansa ng M. Ayon sa balita, si Profesor Deng mula sa Purok Medical University, pinangunahan ng kanyang pangkat ng mga estudyante sa pananaliksik ng gamot para sa paggamot ng kanser sa utak. Muli silang nagtagumpay sa isang makabagong pag-unlad. Min. Ikaw ang pangunahing tauhan sa pananaliksik na ito sa kanser sa utak. Maaari bang malaman kung ano ang mga kasalukuyang hamon na hinaharap sa pananaliksik? Kulang ang aming pondo para sa pananaliksik. Kulang din ang mga taong handang makilahok sa mga pagsubok ng gamot. Ginoong Chi, huwag nang mag-atubili. Ipapadala ko na ang pribadong eroplano. Pupunta tayo sa bansa para magpagamot. Huwag na. Sabihin mo sa akin, gaano pa ako katagal mabubuhay? Pinakamataas isang buwan. Sapat na iyon. Ayon sa kasalukuyang pondo ng pananaliksik, sa katapusan ng buwang ito, mawawalan na tayo ng pera. Kailangan ding itigil ang pananaliksik, tiya. Ako naman, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, bilang part-time na medikal na tagapayo. Bukas, ang aming boss na si Zing, ay magdaraos ng isang business na cocktail party. Dumarating dito ay mga malalaking tao sa negosyo. Kung hindi, hayaan mong sumama si Musyang sa akin. Baka makatagpo ng mamumuhunan na may matalas na mata. Kapatid na guro, isa lang akong estudyante. Ang ganitong pagtitipon, mas mabuting si Profesor Deng ang dumalo. Mas angkop siguro ito. Bakit hindi bagay ito? Ikaw ang pinakamagaling kong disipulo. Para mapanood nila, tingnan mong mabuti. Sa Universidad ng Paro, ang galing ng unang dalaga. Ginoong Chi, ayon sa iyong utos, naitago na ang iyong ari-arian, sa ilalim ng pangalan ni Miss Lin. Nailipat na. Maganda. Bago ako mamatay, huwag mong ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Ginoong Chi.
Ginoong Chi. Ginoong Chi, ganito ka na. Bakit hindi mo pa rin kausapin si Miss Lin? Sa totoo lang, kahit na kailangang ipagmalaki ang iyong ari-arian, sikretong ilipat sa pangalan ni Ginang. Lin, mamatay din ako balang araw. Sabihin o hindi. Ano ang kahulugan nito? At saka sa ugali ni Mo Xiang. Kung malaman niya ito, binigyan ko siya ng pera. Siguradong ibabalik niya ito. Oo nga. Ginoong Chi, kakatapos lang mag-ulat ng pribadong detective, sabi ni Ginang. Lin, bukas ay pupunta siya sa Imperial Hotel, dahil sa isang business cocktail party, para makakuha ng pondo para sa proyekto sa pananaliksik sa brain cancer. Ito ba ay inorganisa ni Ginoong Zing? Tawagan mo siya. Papasukin niya si Mo Xiang. Tama nga. Ihanda mo ang isang simpleng damit para sa akin. Pupunta rin ako sa Salo-Salo bukas. Ginoong Chi, ngunit ang iyong kalusugan. Nagtuturo ka ba sa akin kung paano gawin ito? Hindi ako makakaya. Ngayon pupunta na ako para maghanda. Emshang. Kung sakaling may pagkakataon pa. Gusto kong muli. Mahawakan mong kamay at isuot sa iyo ang jade bracelet na ito. Opo, Ginoong Chi, magtiwala po kayo. Ako si Zing, na makakapag-invest sa taong pinaniniwalaan mo, ay isang biyayang ipinagkaloob sa akin sa maraming buhay. Tungkol dito, tiyak na maayos kong aayusin ito para sa iyo. Xiao Wang, sa Salo-Salo bukas, may darating na isang tao na tinatawag, si Lin Mashang, ang estudyanteng doktor. Siya ang aking swerte. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Gusto kong mumuhunan sa kanyang proyekto. Ito ay si Ginoong Zing. Si Lin Mashang, hindi ba't si Deng Xian? Naipakilala mo na ba sa akin dati? Si Ginoong Zing ba? Dahil lang ba sa pakikasama kay Deng Xian, ang binigay nilang puhunan? Itong damit pang aliw-aliw. Bakit ka hindi matutulog sa gabi? Bakit mo pinapanood ang mga walang kwentang bagay na ito? Bata ka pa. Hindi ka pa pwedeng magsuot ng gown. Hindi naman walang kwenta yun. Pagkatapos kong makatapos, maaari na akong magsuot. Sige. Hintayin mong magtapos ka. Bibili sa'yo ng tito mo. Pero ngayon, kailangan mo nang bumalik sa kwarto at matulog. Oo. Ginoong Ginang, talaga namang may panlasa ka. Ang gown na ito, ay isang klasikong modelo ng aming master sa tindahan. Napakaangkop para sa iyong personalidad. 10,000. Pwede na itong gawing isang eksperimento. Oo, ang presyo na ito ay talagang akma. Bakit hindi? Subukan mo nga. Hindi na naman siya makabili. Song Ching-Ching, bakit nandito ka? Naglalakbay ako sa Japan. Noong nakaraan, pumunta kami dito ng tiyo mo. Nakarating na kami sa tindahang ito. Mayroon pa akong dito. Dito ka para mamili. May problema ba? Oh, tama nga. Nang ikinasal ako sa tiyuhin mo, wala ka noon. Hindi mo alam, di ba? Ang suot kong wedding dress noon ay sa akin. Sadyang in order ito sa tindahang ito. Lahat sila ay hiwalay na. Tinatawag pa rin na asawa. Ang kapal ng mukha mo, Ginoo. Hiwalay na kayo ni Ginoong Chi. Ikaw, maliit na ulo. Ano bang alam mo? Ako at ang asawa ko. At ang iyong tiyuhin ay may kaunting hindi pagkakaintindihan. Tayo naman ay may anak. At saka, ito ay isang lalaki sa pamilya Chi. Ang magiging tagapagmana sa hinaharap. Sa hinaharap, magkakasama pa rin tayo. Anong ngiti yan? Ginoong tao. Huwag mo na siyang pansinin. Isa siyang batang babae na buhok ay hindi pa kompleto ang gupit. Doon mo lang naintindihan. Itong bata ay ang ugnayan ng mag-asawa. Oo, hindi ko maintindihan. Yung bata, siguradong sa tiyo ko yun, di ba? Kung hindi, yung koneksyon, nakikita niya pa rin ang ibang lalaki. Ganito ang paliwanag, pero hindi na ito maintindihan. Nako, anong malaking balita ito? Nasa loob ng kasal, may pagtataksil. Anak, sa ibang lalaki pa rin. May lakas pa bang tumingin sa VIP card ng ex-husband mo? Dito pa siya nagsusugal. Talagang walang hiya. Ikaw ang may kasalanan, babae. Pinayagan kitang magsalita ng walang pakundangan. Tumigil ka na. Babae, pinagsasabi mo lang yan. Tigil na. Ay, tingnan mo siya, pinatigil mo na siya, pero nandyan pa rin siya sa harap ng maraming tao. Saktan mo siya, maliit. Anong sinasabi mong walang kwenta? Hiwalay na tayo.
Mo Shang, okay ka lang ba, Ginoong Chi? Hindi pa tayo ganon kakilala. Kakatapos ko lang hindi naman masyadong pinilit. Bakit ang hina niya naman? Mukha pa niyang hindi maganda ang itsura. Okay ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri. Pakiramdam ko kasi, yung relasyon ng pamangkin at ng maliit na tito niya, hindi pang karaniwan ha. Bakit parang, ang relasyon ng pamangkin na ito sa tiyo niya, ay hindi pang karaniwan? Oo nga, itong tiyo ko, kapag nakikita ko, puro sermon lang. Saan ba siya nagkaganyan kalaga? Nakikita ko ang relasyon na ito, parang magkasintahan. Siya, hindi ko sinasabi sa'yo, alam ko, matagal mo nang gusto ang tiyuhin mo, pero hindi mo siya dapat ganyanin. Sa kabila ng lahat, siya ang nagpala ko sa'yo, walang gantimpala, may pagod din naman ha. Diyos ko, pamangkin na umaakit sa tiyuhin. Hindi ba ito kalokohan? Sabi ko na nga ba kung bakit siya, napaka-hostile sa kanya, kaya pala siya ay karibal sa pag-ibig. Nakita kong nagdiborsyo ang tiyuhin niya, malamang may kinalaman siya dito. Baka siya ang nagloko. Anong mga anak sa labas? Lahat yan gawa-gawa lang niya, talagang nakakahiya. Magpakatotoo ka naman. Magpakatotoo ka naman. Magpakatotoo ka naman. Mag-ingat. Mag-ingat. Sinasalba niya ako. Lin Mo Shang, kung hindi ka nahihiya, ayos lang. Sa harap ng maraming tao, yakapin mo ang iyong tiyo na si Lulu. Gusto mo bang sirain ang kanyang reputasyon? Tama. Ngayon, ang mga batang babae na ito, hindi pa gaanong matanda, marunong ng mga akit ng mga lalaki. Napaka-systematic. Mo Shang, okay ka lang ba? Huwag mong hayaan silang makaapekto sa'yo. Sapat na. Tito, naiintindihan ko. Alam kong ayaw mo sa akin na. May mga naiisip ako na hindi dapat. Hindi po. Noon ako ang nagkamali. Karapat dapat ako. Pero bata pa ako. Aamin ako. Pwede pa akong magbago. Simula ngayon, ikaw palagi ang tito ko. Sa pagitan natin, wala nang ibang relasyon. Mo Shang. Huwag kang umalis. Shi Wenye. Anong ginagawa mo? Maraming tao ang nanonood. Lin Mo Shang, nakita mo ba? Kapag nandito ako, ako lang ang nakikita. Tingnan mo ang mag-asawang iyon. Ang saya-saya nila, may ibang bumahadlang pa. Yung mga ganito, nagmamadaling magpapansin. Talagang nakaka-bother. Pero, gusto lang naman nilang makipaglaro. Sa huli, babalik din sila sa pamilya. Naririnig mo ba? Si Eyon ay naglalaro lang sa'yo. Huwag mong asahan na makikialam sa asawa ko. Ganitong lalaki, ikaw lang ang may gusto. Kailangan mong bantayan siya. Huwag mo na siyang hayaan pang magpakita sa akin. Tumigil ka dyan. Anong nangyari sa iyo? Nawalan siya ng malay. Magising ka na. Humuti ang kanyang mukha, siguradong kulang siya sa oxygen. Kailangan siyang dalhin sa ospital agad. Miss, huwag mong isipin na hindi ko alam ang gusto mong gawin. Gusto mong dalhin siya sa ospital, at makipag-isa sa kanya ng mag-isa. Sasabihin ko sa'yo, walang palya. Sinasabi ko lang kung paano ililigtas ang tao. Hello. Magpadala kayo ng ambulansya. Tumahimik ka. Ikaw, magandang babae. Song Ching-Ching, sasabihin ko sa'yo, kailangan nang dalhin si Chi Wenye sa ospital. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, huwag mong sisihin ako kung makabawi ako. Nangangarap ka. Ikaw, walang hiya. Bawasan mo ang mga dahilan mo. Nang aakit ka kay Ai, sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka nakialam, hindi kami maghihiwalay ni Ai. Ikaw, walang hiya kang babae. Ikaw ang nagsasalita ng kalokohan. Kung hindi ako nag-aral ng medisina, wala akong sinumpa sa harap ng publiko. Ang mga salita ng Hippocratic Oath, kahit anong mangyari, hindi ko ililigtas si Chi Wenye. Isang magandang lalaki ito. Bakit siya biglang nahimatay? Dapat ito ay mababang asukal sa dugo. Mahina ang kanyang pulso. Hindi ito mababang asukal sa dugo. Kailangan siyang dalhin sa ospital agad. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Lin Mo Shang. Huwag kang magbuhat ng kabobohan dito. Walang problema sa katawan ni Ai. Nasa kama siya. Walang nangyaring masama kahit magdamag kaming nagkulitan. Bakit mo sinasabi na ganito ka seryoso? Anong pinaplano mo? Sa loob ng 1 minuto, siguradong ihuot niya ang dugo. Ikaw pa ang naglagay ng lason. Walang problema sa katawan ni Ai. Sige. Pwede mong hindi siya alagaan.
Maghintay ka na lang na maging balo. Ikaw, babae, sino ang sinisiraan mo dito? Oh. Halos nakalimutan ko. Naghiwalay na kayo. Wala ka ng pagkakataon na maging balo. Tumigil ka dyan. Pupunta ako. Talagang napaka-stressful. Eksaktong 1 minuto. Ayo. Paano nangyari ito? Bilasin nyo na. Halos hindi na makayanan ng tao. Tawag na kayo ng ambulansya. Ambulansya, dali, pumunta na kayo. May tao na. Ay, okay ka lang ba? Shi Wenye. Giniligtahan kita nito, para na rin sa utang na loob mo noon, na iniligtas mo ako mula sa panganib. Lin Masyang, sasabihin ko sa'yo, pupunta ako sa ospital para samahan si Ai, kung sakaling balang araw. Huwag ka nang makialam kay Ai, baka pupunta ako sa ospital nyo, para i-report ka sa mga namumuno, na ikaw ay kabit, at mapatansik ka. Naghihintay ako sa iyong report, ikaw. Kayo ba ay mga kamag-anak ng pasyente? Bakit ka pa nakatayo dyan? Kritikal ang sitwasyon ng pasyente ngayon. Magsimula ka ng sumakay sa sasakyan papuntang ospital. Sige, tara na. Paano ko naman? Maaaring makialam kay Chi Wenye. Natatakot ako. Mawawalan ng buhay na kasing sama ng nakaraang buhay. Ay, gising ka. Umalis ka. Ay. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, na ipaliwanag, okay ba? Song Ching Ching. Nagdadalang buhay ka ng ibang lalaki sa likod ko, at gusto mo pang ipagawa sa akin. Naalagaan ng bata, gumagawa ka ng ganitong, walang kahihiyang bagay. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Ay. Nakalimutan mo na ba? Noong una, ikaw ang na-inject, ako ang nag-alay ng sarili ko, bilang gamot. Kung hindi dahil sa, noong pagkakataon na iyon, sa mga nagawa mong iyon, dapat sana ay nawala ka na noon pa. Ay, hindi ko ito ginawa ng kusa, pinilit ako ni Ahaw. Kinuha pa niya ang mga litrato ko, dinalaan niya akong bigyan siya ng pera. Kung hindi ko siya bibigyan ng pera, ipapadala niya ang mga litrato, sa'yo. Talagang hindi ko alam, yung batang iyon ay sa kanya. Ay, magkabalikan tayo, okay lang ba? Alam ko na, may brain tumor ka, aalagaan kita ng mabuti. Sa tingin mo, ngayon, kung sasabihin mo yan, tatanggapin kita. Iniisip mo pa rin ba si Lin Masyang, yung mahalaga, yung kayamanan niya? Kung magsalita ka pa tungkol kay Masyang, agad kitang papalayasin, sa mundong ito. Umalis ka na, umalis ka. Ang lalaki na hindi ko makuha, si Song Ching Ching, Lin Masyang, huwag mo rin asahang makuha siya. Narito ang paaralan ng medisina, bawal ang mga hindi autorisado. Si Lin Masyang ay estudyante ng paaralan ninyo, di ba? Inakit niya ang asawa ko bilang isang babae. Gusto kong paalisan siya ng principal nyo. Mag-sorry kayo sa akin. Ang ginang na ito, mag-ingat ka sa salita mo. Kami mga estudyante ng Fusang Academy. Magaganda at matino, lahat iyan ay mga hinaharap na haligi ng medisina. Huwag kang magsalita ng basta-basta kung wala kang ebidensya. Tingnan mo naman ang itsura nitong kabit. Malamang hindi na siya mahal ng asawa niya. Dito siya pumunta para magwala at maglabas ng galit. Kung walang ebidensya, dito lang siya pumupunta. Para suruan ang pangalan ng medikal na paaralan namin. Dapat siyang i-report at arestuhin siya. Tawag ng pulis, tawag ng pulis, tawag ng pulis, tawag ng pulis. Ano ka pa? Bakit ka natitigilan? Hindi ka pa ba mabilis pumunta sa direktor? Sino ang nagsabing ako ang naninirang puri? Kung hindi dahil sa estudyante ng inyong paaralan, si Lin Masyang ang nangakit sa asawa ko. Bakit ako napadpad dito ngayon? Ang pagtayo ko rito ay ebidensya. Song Ching Ching. Bakit hindi siya mawala-wala? Buksan mo ito. Ngayon, gagawin kong kaiyahiya si Lin Masyang. Nakahanda na ang banner. Hindi naman totoo to, di ba? Si Lin Masyang kasi, ay isang henyo sa ating paaralan. Paano siya gagawa ng ganitong bagay? Lin Masyang, lumabas ka dito. Alam kong nandyan ka sa paaralan. Paano mo nagawang manligaw ng ibang lalaki? Wala kang lakas ng loob lumabas, di ba? Ako naman, ngayon ilalantad ko na ang tunay mong mukha, para mapalayas ka sa paaralan. Lumabas ka na, nandyan ka ba?
Sino? Ah. Ikaw na, maliit na maganda, nagmamalaki ka pang bumuhos sa akin. Mula sa malayo, naamoy ko na ang iyong hininga. Ginamit ko ang tubig pangwalis, para banlawan ang iyong bibig. Hindi ka man lang nagpasalamat, nariyan ka pa at nag-engay. Mukhang may problema ka rin sa isip ah. Tutulungan kita, linisin ang isip mo. Haaya ka, ha. Ha, ha ha ha. Magaling ang ginawa mo, di ka takatak ang galing sa school natin. Mag-aaral na matalino, kung walang ebidensya, yung mga nagbubintang na walang patunay, dapat lang. Ganito ang dapat na trato sa kanya. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi siya, sinusubukan akong akitin ng asawa ko. Paano ko naman, mawawalan ng asawa? Halika, ipakikita ko sa inyo. Ito ang larawan ng asawa ko. Sigurado akong nakita niyo na siya. Siyempre, nagpunta siya sa paaralan para hanapin siya. Yung matandang ta, medyo pamilyar. Noong nakaraang araw, mukhang pumunta nga sa school namin. Hanapin si Lin Masyang, yung matandang ta. Noong una pa lang, nang naghahanap kay Lin Masyang, isang kaklase na lalaki, nagkaroon ng pagtatalo. Hindi kaya, may problema talaga itong dalawang tao. Yung lalaking marahas na ito, ako ang magpapatotoo. Si Lin Masyang at siya, ay mag-ama sa isang tiyuhin. Sinaktan niya ako noong nakaraan, at banta niya sa akin, na kung lalapit pa ako kay Lin Masyang, papatayin niya ako. Kung si Lin Masyang ay walang kinalaman sa kanya, paano siya magiging ganito ka-protektibo sa kanya? Sino ang nagsabi sa'yo na magbulaan dito? HMM. Sinasabi ko talaga ang totoo. Narinig naman ng lahat, di ba? Normal na relasyon ng tiyuhin at pamangkin. Bakit ganito ka-extreme, di ba? Kung totoo ang sinasabi niya, ang reputasyon ng ating paaralang medikal, hindi ba, ay nasira na ni Lin Masyang. Mag-sorry ka na, kailangan pa naming magtapos, at maghanap ng trabaho, kung wag mo kaming isama sa gulo mo. Lin Masyang, kung ayaw mong matanggal, kailangan mong balutin ang banner, sa iyong katawan, at aminin, na ikaw ay cute, at magpakumbaba sa harap ng lahat, marahil, maaari kitang patawarin. Classmate Lin, samantalang ang mga bagay, ay hindi pa umabot sa dekano, mag-sorry ka na agad, kung lumala pa ito, baka ikaw ang ma-expel. Lin Masyang, ito ang magiging resulta ng hindi mo pag-join sa akin, sa ating relasyon. Akala mo ba sa ganito, ay papayag akong makasama ka? Hindi, tuloy pa rin akong tatanggihan ka, sa isang tulad mong mapaghinala, at puno ng kasinungalingan. Wala akong pakialam. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang maraming kasinungalingan? Hindi nakakapagtaka na mukhang payat ka. Ang kulay ng mukha mo, palaging hindi maganda, hindi kaya. Naglalaro ng magyong ang mga kamag-anak, siguro may nakuha silang sakit. Sabi ko na nga, bakit biglang nahimatay? Ang asawa ko ilang araw na ang nakalipas. Ngayon ko lang nalaman na nahawa siya ng sakit. Anong sakit ang nakuha ni Chi Wenye? Ikaw na asawa. Hindi ba dapat mas alam mo kaysa sa akin? Oh, halos nakalimutan ko. Divorsyado na kayo, doktor. Hindi ko ipapaalam ang sakit sa isang hindi mahalagang tao. Ikaw. Mabuti, nag-aaral ka ng medisina. Sino ang may sakit? Hindi ba halata? Anong ibig mong sabihin? May mga hindi regular na kalat sa mukha. May mga nakabukol na wart sa leeg. May bahid pa, ng baho ng isda sa katawan. Ang sakit na ito ay halos 99% ay impeksyon ng syphilis. Wala akong sakit. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Anong ingay? Anong ingay? Wala akong sakit. Anong ingay? Anong ingay? Dumating na si Professor Deng. Siya ay isang honorable dean ng aming paaralan. Siguradong kaya, ninyong ayusin ang bagay na ito. Oras na ng klase ngayon. Kayo isa-isa, ay wala sa loob ng silid-aralan. Nag-tipon-tipon dito. Anong ginagawa? Profesor, si Lin Masyang, ay nadiskubre ko lang, na siya at ang kanyang tiyuhin, ay may hindi tamang relasyon. Ngunit siya ay naninira sa akin, na ako raw ay may syphilis. Ako ay nagbabala lang sa iyo ng mabuti, na huwag palampasin ang paggamot, pinakamainam na pagkakataon. Akala mo ba talaga, na dahil nag-aaral ka, sa pangalan ng propesor, pipigilan ka ng propesor? Ang mga estudyante ng propesor, ay hindi man lang umaabot ng 100, siguro'y 80, palagi siyang galit sa kasamaan. Paano maaari pahintulutan ng isang maliit na babae tulad mo, na maghari-harian sa paaralan? Propesor, tama ba ang sinabi ko? Oo, Tim. Narinig mo ba? Sabi ng propesor, ako'y tanga. Sinasabi ko, na tama si Lin Masyang. Ano? Talaga akong nagkasakit.
Mabait na paalala ni Moshang. Bakit hindi ka pa nagpapagamot? Kung pumasok ang syphilis sa utak, siguradong mamamatay ka. Bakit ganito? Kahit na lagi kong dalawa ang mga hakbang, bakit pa rin akong nahuli? Tumahimik ka, hindi ka marangal ang ugali, nalungisan mo ang dangal ng isang medical college namin. Simula ngayon, ikaw ay tinatanggol. Ano? Kung may oras ka pang umupo dito, mas mabuti pang magpatingin ka na, buhay pa. Mas mabuti kaysa maghintay ng kamatayan. Talagang hindi ako nagkamali sa aking paboritong estudyante. Isang tingin, alam na ang sakit, magaling. Moshang, ipinagmamalaki ka ng aming paaralan ng medisina, dahil sa iyo. Profesor Deng. Katatapos lang niyang sabihin, ako ang ikatlong babae. Sa tingin ko, ang bagay na ito, lamang ang makakaapekto, sa reputasyon ng aming medikal na paaralan. Mayroon ka bang ebidensya? Ako mismo ang ebidensya. Maliban kong, ipaprove niya, hindi siya third wheel, kasinungalingan lang. Guardia. Nalhin siya sa pulisya, nagsinungaling tungkol sa med school. Kailangang arestuhin. Oo ay. Huwag ninyo akong hawakan. Pakawalan mo ako. Lin Moshang. Huwag kang magmayabang. Ibabalik ko talaga ito. Pakawalan mo. Gago. Pakawalan mo. Bye-bye. Amen. Sa pagkakataong ito, si Lin Moshang, sobrang na sobra na. Hindi lang. Nilate niya ako sa harap ng lahat. Pinadala pa ako sa pulis. Salamat naman, binayaran mo ang piyansa ko. Kung hindi, nasa kulungan pa rin ako ngayon. Huwag mong ilagay sa sarili mong bibig ang ganyang salita. Ako ang nagbayad ng piyansa mo. Dahil sa, huwag mong alalahanin ang mga ganyang bagay. Nakakaapekto sa pag-aaral ni Moshang. Kung magsasalita ka pa ng isang beses, ng masama tungkol kay Moshang, ipapadala kita, sa bukang dagat para pakainin ng isda. Pupuntahan ko si Lin Moshang. Para sa iyo iyon. Para sa akin. Ay, sabi mo, inalagaan mo siya ng 10 taon. Matagal ka nang may sakit, hindi ka niya kailanman binisita. Hindi ko matiis, kaya't pumunta ako sa kanya. Ay, noong araw na iyon, pumunta ako sa paaralan, para hanapin si Lin Moshang. Nararamdaman ko, na hindi basta-basta ang relasyon ni Lin Moshang, sa kanyang profesor. Ano sa tingin mo? Siya. Hindi ba, mahilig ba siya sa babae? Si Moxie ang aking pinalaki. Gaano siya ka-pure, alam ko. Kung sakaling marinig pa kitang magsabi ng masamang salita tungkol sa kanya, ipapahiya kita na hindi ka na makakapagsalita kailanman. Umalis ka na. Salamat sa pagdadala mo sa akin sa ospital. Ang kalagayan ng katawan ng iyong tiyuhin ay seryoso. Kung hindi, sasamahan kita. Hindi na kailangan. Dapat ay, hindi siya sanay sa lugar. Ang katawan ni Chi Wenye, laging mabuti. Si Xiao Deng, talagang may talento ka, Ginoong Zing. Handa akong sabihin sa iyo ang proyektong iyon, nakapag-invest na, at sinasabi pa, na si Lin Moshang ang kanyang swerte. Hindi ko akalain, na ang babaeng walang pakialam sa romance, ay mapapansin ni Ginoong Zing. Babalik siya at gagamitin siya, kung ganun, hanggat ako sa buhay, ting. Sa pagkakataong ito, isipin mo na lang, ang kabutihan ni Chi Wenye sa akin nitong mga taon, na nag-alaga sa akin. Oh, Lin Moshang, may mukha ka pang pumunta sa ospital. Talagang malupit si Chi Wenye, sa kanyang mga hakbang. Lin Moshang, mayabang ka pa rin. Akala mo lang sa mall, nagsasawa na si Ai sa kahihiyan mo, hindi pa ba sapat? Paano? Gusto mo pang ipaalam sa buong ospital? Ikaw naman, isang walang hiya. Nananakit sa sarili mong tiyo, ikaw ang third wheel. Paano? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pulis? Gusto mo ba akong kasuhan sa paninirang puri? Ibabalik kita sa kulungan. Walang pakialam, kahit anong paraan pa, gamitin mo. Para makapasok ako ulit. Si Aye, lahat ng gastos binabayaran niya para makalabas ako. Sa huli, ako pa rin ang tunay, ang puting buwan ni Ai. Oh, talaga? Bakit siya? Naghiwalay sa'yo dahil sa iyong pangangalo niya. Bakit siya nakipaghiwalay? Ang tunay na puting buwan. Hindi ba hindi matutuklap, ikaw? Lumayo ka, tumigil ka. Ikaw, nakita mo na ba? Ako naman, kasama si Aye sa kwarto ng pasyente. Nagawa na namin. Nag-aaway sa umpisa, nagkakasundo rin sa huli. Kahit ano ang gawin ko,
Palaging mapapatawad ako ni Iye. At saka, sabi rin ni Iye, maghintay na makauwi, ay magpapakasal ulit sa akin. Sinasabi ko sa iyo, ay, ang pinakamamahal na babae, ay ako. At ikaw naman, ngunit, ikaw ay inaalagaan niya, basta alagang hayop lang. Song Ching Ching. Ano na naman ang pinag-uusapan niyo ni Mushang? Ako. Mushang. Huwag kang magkamali, ha, Tiyo. Sino ba ang kausap mo? Wala kang kinalaman sa akin. Mushang. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Kung talagang hindi mo ako pinapansin, bakit parang dati pa rin? Dumarating si Joe para makita ako. Dati nga ba? Tiyo. Nilaga ko ang lugaw na to buong umaga. Napaka-nourishing. Subukan mo. Sinasabi ko na ayaw kita. Huwag kang gumawa ng ganito. Walang silbi. Salamat at paalala mo. Noong nakaraan, talaga akong bobo. Mushang. Tama, Tiyo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi para sa'yo ang lugaw na ito. Para ito sa kanya na niluto ko. Sino siya? Kumusta? Ako si Deng Xian. Sabi ni Mushang, na pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang, ikaw ang nag-alaga sa kanya, maliit na tiruin. Salamat sa iyo mula sa kanya. Ano ka ba? Ang pangalan ni Mushang. Hindi mo naman karapat dapat nabanggitin. Umalis ka. Ayos ka lang ba? Mushang. Hindi ka dapat makipagsama sa gagaw na to. Pinupok mo ako dahil sa gagaw na to. Si Deng Xian ang boyfriend ko. Hindi ko papayagan na may manakit sa kanya. Hindi ganyan. Mushang. Hindi ka pwedeng makasama sa hilang na to. Sobrang gusto mo naman ako, Tiyo. Kung talagang nirespeto mo ako, dapat mong ipagdasal ang relasyon ko kay Deng Xian. Tiyo, huwag kang mag-alala. Bibigyan ko ng magandang pag-aalaga si Mushang. Tara na. Tumigil ka. Eh. May boyfriend na si Mushang. Magtiwala ka lang. Ibigay mo na lang siya sa kanyang boyfriend na mag-aalaga. Alam ko na, Mushang, dumadalaw ka lang para maghatid ng lugaw sa akin. Ay. Ito ang lugaw na ipinadala ni Mushang. Paano mo ito maibubuhos? Sayang naman. Tiyo, hindi mo kailangan gawin ang mga walang kwentang bagay na ito. Sabi ko na hindi kita gusto. Huwag kang gumawa ng mga bagay na walang silbi. Naalala mo ba, itong salitang ito ay sinabi mo sa akin. Lin Mushang. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang nag-push kay Mushang palayo. Ako mismo ang nagpatansi kay Emsang. Eh. Nurse, doktor. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kanina, salamat sa pagtulong sa akin. Walang anuman. Gusto ko naman. Mushang. Kung talagang pwede. Sana nga. Maging boyfriend mo ako. At palaging nasa tabi mo. Walang anuman. Uuna na ako. Nagpapanggap ka pang mataas ang lipad. Ikaw. Professor Deng, nagmamadali po kayong tinawag ako. May nangyaring masama ba? Mushang, may sorpresa ako para sa'yo. Tingnan mo kung sino ang dumating. Mushang, naaalala mo pa ba ako? Lola. Lola, akala ko hanggang dito na lang ang buhay ko. Hindi na kita makikita muli. Balong bata, halika. Noong mga panahong iyon, kasalanan ng Lola, na hindi pumayag na magsama ang mga magulang mo. At sa huli, pinalayas pa sila sa bahay. Nang makaalis ang Lola, hinanap ko sila.
Nalaman ko na patay na sila. Matagal akong naghintay, bago ko nalaman na ikaw ay inampon ni Chi Wenye. At naging estudyante ka ni Profesor Deng. Oh, tama pala, nasaan si Chi Wenye? Paano siya makakapayag na mag-isa kang pumunta sa Fusang? Siya, balitang pamilya, milyonaryo ng Daksha, pangulo ng grupong Chi. Nag-aakalang nagkakaroon ng problema sa kasal si Chi Wenye. Ang dahilan ay ang 10 taong pag-aalaga ng isang buhay na kaguluhan. Pasimuno ang pamangkin para makuha ang ari-arian ng pamilya Chi. Ayon sa balita, ang kanyang buhay ay magulo at hindi maayos. Ang kanyang pribadong buhay ay magulo at hindi maayos. Mo Chang, ano bang nangyayari dito? Lola, walang kinalaman si Mo Chang sa bagay na ito. Si Chi Wenye, ginawa niya ito para mapasaya ang kanyang asawang si Bai Luhuang. Sadyang sinasadya mong ginahamon si Mo Chang. Mo Chang, mag-alala ka lang. Tutulungan kitang makipag-ugnayan sa abogado. Mag-file ng kaso laban kay Chi Wenye para sa paninirang puri. Sobrang na siya. Gago. Ako ang mahalagang apo ng Jiang family. Paano maaaring hayaan si Chi Wenye na mapahiya ng ganito? Aking gagawin ang lahat para mapatigil ito. Ngunit ang grupo ni Chi. Sige na, Lola, sa kabila ng lahat. Noong pumanaw ang magulang ko, mga kamag-anak namin ang nangapi sa akin. Si Chi Wenye ang nag-alaga sa akin. Inalagaan mo ako ng 10 taon. Ngayon lang siya papakawalan. Para na rin nabayaran ko na ang utang ko sa kanya. Pero hindi pwedeng ganito lang. Ang aking mahal na apo ay nakararanas ng ganitong paghihirap. Sabi ni Xiao Deng, bukas ay dadalhin ka niya sa isang business dinner, di ba? Ito ang aming pamilya. Ng mga hiyas na nagkakahalaga ng bilyong yaman. Puso ng kaharian. Pagdating ng panahon, isuot mo na. Ipakita mo kay Chi Wenye. Yung maliit lang niyang kayamanan. Aking apo. Hindi talaga siya interesado. Salamat kanina sa pagtulong sa akin. Kung hindi ko talaga alam paano ko ipapaliwanag sa lola. Naiintindihan ko. Noong mga panahong iyon, kakawala mo lang sa mga magulang. Biglang may isang lalaking mas matanda sa iyo sa paligid. Ginagamit mo lang siya bilang sandalan. Pero kung ganito niya ka sasaktan, hindi ko siya mapapatawad. Masha, kung maaari, sana ako ang maging sandalan mo sa hinaharap. Huwag mo na akong biruin, senyor. Muli mo akong tinanggihan. Lin Mashang, ang lola mo ay napakayaman. Paano ko naman papayag ang makaalis ka? Gising na kayo, Ginoong Chi. Gaano katagal akong natulog? Nakakoma ka ng isang buong araw at gabi. Saan ka pupunta, Ginoong Chi? Pupunta ako sa Beijing Hotel. Si Mashang ay napakasimple ng isip. Hindi niya kaya ang mga business banquet. Ginoong Chi, sa kasalukuyan ninyong kalagayan, huwag na po kayo mapastimulate ng kahit anong panlabas na bagay. Kung hindi, posibleng pumutok ang tumor sa utak na may panganib ng malubhang pagdurugo. Oo nga, lumayo ka. Ginoong Chi, Ginoong Chi. Narinig ko na, ikaw ay nakipaghiwalay sa asawa mong minahal ng matagal. Totoo ba ito? May nagsabi, dahil sa pamangkin na pinalaki mo, na na-in-love sa iyo, maliit na tiyuhin. Kaya nagdulot ito ng pagkasira ng kasal. Totoo ba ang balita? Ano bang sinasabi niyo? Wow! Sino kaya ang prinsesa ng bahay na ito? Ang ganda-ganda niya, sa tabi niya, parang isang kilalang eksperto sa medisina sa Fuso. Si Deng Xianha, maganda at matalino, swak na swak talaga. Hindi ko ba sinabi sa'yo, huwag mong makasama siya, Tiyo. Ang pakikipag-ugnayan ko sa sino man ay aking kalayaan, Tiyo. Siya ang Ginoong Chi, pamangkin na walang kaugnayang dugo, Ginang, Lin. Mayroon ka ng napakahusay na kasintahan. Bakit kailangan mo pang mang-akit sa iyong tiyuhin? Sinisira ang damdamin ng iba. Hindi mo ba ito nakakahiya? Huwag na kayong kumuha. Tama na. Asawa, bakit hindi mo ako hintayin? Ikaw, itinulak mo ako ngayon. Siguradong mapapahiya si Lin Mashang. Sabi ko mga reporters, isa lang naman akong nakipag-argue sa asawa ko. Bakit kayo naglabas ng napakalaking balita? Ganito ang sinasabi. Ibig sabihin, hindi nag-divorce si Ginoong Chi at ang kanyang asawa, at hindi rin sila, ang tinutukoy na pamangkin, ay isang third party na nakikialam. Siyempre, ako ang puting buwan ng aking asawa. Nangako ang aking asawa, maliban sa akin, hindi siya magmamahal ng ibang babae. Ano sa tingin mo, di ba, mahal? Oo. Pero na rin tayo.
Ano? Pumunta na si Ginoong Chi sa venue ng salo-salo. Si Xiao Hu. Magandang araw, Ginoong Zing. Pumunta sa backup na regalo. Kunin mo ang aking iningatang 3,000 taong ginseng. At lahat ng Imperial Green na ilang taon nang nakatago, ilabas na natin. Gong Zing. Kahit gaano pa kaastig si Chi, isa lang siyang mayaman sa Daksha. Bakit mo siya kailangang salubungin ng ganito ka ceremonial? Walang kwenta ang alam mo. Si Chi ay tao na mahiyain at mapagpakumbaba. Ang kanyang negosyo ay kumakalat sa iba't ibang industriya sa buong mundo. Ako ang maliit na kalami kapag nasa harap niya. Huwag ka nang magsalita pa. Maghanda ka na at umalis. Sige. Talagang walang hiya ka. Sinasabi mong tapusin na ang relasyon kay AA. Sa katunayan, ginagastos niya ang pera niya para bumili ng alahas. At may pagmamalaki pa itong dinadala. Magandang babae, hindi nakakakilala sa Kingdom Hearts. Mas mabuting huwag nang lumabas at mapahiya. Anong Kingdom Hearts? Ito ay luma at luma na alahas lamang. Isang ulila na walang ama at ina. Hindi ka man lang nakakaramdam ng lamig kahit na nailabas na. Nakikita kong may sakit ang utak mo. Gagamutin kita. Ikaw. May oras ka pa dito para makipag-away sa akin. Mas maganda pang pakalmayin mo na lang ang asawa mo, sapagkat hindi pa kayo muling nagkabalikan. Anong nangyayari? Tanungin mo si Moonlight. Mo siyang, tingnan mo, kakabanggalan niya ako ng palad. Ang sakit. Pumayag akong samahan ka papasok, para lang yan sa mga mamamahayag. Ngayon, pwede ka nang umalis. Kung muli mong iinsulto si Mo siyang, gagawin kong mas masakit pa ang buhay mo. Umalis. Shi Wenye, akala mo ba sa pag-alis ko, ay makakasama mo na si Lin Mo siyang, sa susunod na buhay na lang. Talagang swerte si Ginang. Lin, nakita na si Xiaodeng. Napakagaling na kasintahan, galing sa ibang bansa. Ginoong Wang, nagkakamali ka. Kaming dalawa ni Deng Xian, mga karaniwang kaibigan lang. Mo siyang, nahihiya. Kaya nga. Naiintindihan ko. Babae naman talaga, di maiwasang medyo mahiyain. Ginoong Lin, yung proyektong ito ang investment ni General Manager Zing namin, sa espesyal na paraan, dahil kay Xiaodeng. Si Deng Xian ay isang intern lang, pero nakakuha pa ng investment mula kay General Manager Zing. Ay naku, Mo siyang, yung Manager Wang na ito, pinapalabis ang kakayahan ko. Sa totoo lang, ako at si Jizing ang nagkwento sa kanya tungkol sa proyekto mo. Mas nagtitiwala siya sa akin. Kaya, binigyan kanya ng puhunan. Si Binibini Lin ay may napakagaling na nobyong tulad ni Xiaodeng. Talagang swerte ko sa nakaraang buhay. Oo, sa akin lang. Sa gabing ito lang ng kasiyahan. Magkausap na kayo ng seryoso. Magpakasal na kayo agad. Magandang pagsasama. Pasensya na po sa lahat. Wala akong balak magpakasal. Mo siyang, ang daming tao. Sa ganitong paraan mong sinasabi. Nasaan ang respeto ko? Deng Xian, lubos akong nagpapasalamat sa'yo, sa lahat ng tulong mo. Pero ang pag-aasawa, isang napakahalagang bagay ito. Hindi ako pwedeng basta-basta sumagot, Ginoong Lin. Alam ko na ikaw ay mag-aaral sa Fusoang Medical University. Pero anong silbi nun? Ikaw na isang babae, sa bandang uli, kailangan mong magpakasal. Kapag na-miss mo na, si Xiaodeng na napakahusay na tao, doon mo mararamdaman ang panghihinayang. Hindi ba ang mga babae ay may silbi lamang kapag sila ay nag-asawa at nagkaanak? Ang mga babae na walang talento ay may kabutihan. Sa tingin ko, sobra ka lang magbasa ng libro, kaya ayaw mong magpakasal at magkaanak. Ano sa tingin nyo? Tama ba? Tama. May boyfriend na kasing-kasing galing ni Xiaodeng, pero siya pa ang pumipili-pili. Sobrang sakim talaga siya. Oo. Ang babae na walang talento ay kabutihan na. Tumutukoy ito sa mga babae na dapat magkaroon ng kababang loob at magandang ugali, at hindi ipagmalaki ang talento ng babae. Binibigyang diin niya na siya ay tumutulong sa akin magsalita. Sino siya? Ako si Mo Siyang. Siya ang aking tiyo. Shi Wenye. Ji-Chi. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Paano ko kayo nakarating dito sa Fuso? Sa bahay namin, si Mo Siyang. Mag-isa lang ako sa Furo. Natakot ako na may mga taong may masamang balak, kaya ako'y nandito. Ay naku. Oy. Si Ginoo Chi pala. Ginoo Chi, ito ang listahan ng mga imbitadong sa meeting ni Ginoong Zing. Pero wala namang pangalan mo. Hindi ka naman inimbita. Hindi ito maganda, di ba? Itim na damit. Pumayag na si Ginoong Zing na mamumunan para sa iyo, Ginoong Wang. Pero siya ang paborito ni Ginoong Zing. Kung para kay Chi Wenye, maaari mo siyang masaktan. Paano kung bawiin ang investment? Ano ang gagawin? Si Chi Wenye ay nahirapan dahil sa akin, na nagsalita para sa akin. Hindi ako manonood lang. Tiyo. May kasama akong si Deng Xian. Mas kampante ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Pwede ka nang umuwi. Makakaasa ka. Mo Siyang. Gaano mo lang siya nakilala? Ako at ikaw. Nakatira tayo ng 10 taon. Para sa kanya. Pinilit mong paalisin ako. Oo.
Ikaw ang nagsabi noon, Tiyo, na sana ay, huwag na akong umasa sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Huwag kang matakot, Ching Ching, Tiyo. Tiyo, may lagnat ako. Umabot na ito sa 40 degree. Sama ka sa akin sa ospital. Okay lang ba? Ganoon ka nakatanda. Kailangan mo pa ng kasama sa ospital. Magsimula ka ng pumunta mag-isa. Pero, takot si Ching Ching sa kulog. Kailangan ko siyang samahan. Nasa hustong gulang ka na. Kailangang maging independent. Huwag laging umasa sa akin. Ngayon, nakahanap na ako ng taong masasandalan. Hindi na ako aasa sa'yo. Hindi ka ba dapat masaya para sa akin? Masyang. Nati, hindi ko pinapansin ang nararamdaman mo. Ako ang mali. Nagkamali ako. Ikaw ang mayamang si Chi Wenye ng Daksha. Anong pagkakamali ang magagawa mo? Iyon lang. Ginoong Chi, sa tingin ko, mas mabuti pang bumalik ka na sa Daksha. Ako ang mag-aalaga kay Masyang ng maayos. Huwag mong hawakan siya gamit ang maruming mga kamay mo. Siya ay akin. Ikaw. Iyong tao. Ikaw na tito. Gusto pa ang sariling pamangkin. Xiao Deng. Paano ka nakahanap ng ganito? Walang hiya na girlfriend, na nakikipag-ugnayan sa sariling tito. Ay, huwag kayong magkamali, girlfriend ko. Matagal nang putol ang relasyon niya sa kanyang tiyuhin. Siya ang, ayaw talikuran ito, napilit na nakakapit. Xiao Deng, ang iyong personal na bagay, ayaw kong makialam. Ngunit, ang gabing ito ng programa, ay binigyang diin ng husto. Sabi ni Jizzy, may mahahalagang tao na darating ngayon, at siya mismo ang sasalubong. Kung masisira mo ito, si Jizing ang sisihin, at ako ang pananagutin. Mok Shang. Marami akong sinabi na magaganda, Ginoong Zing, para makapag-invest siya sa iyo. Ngayon, ang iyong tiyuhin, ay nagkakalat dito sa salo-salo. Kapag dumating si Ginoong Zing, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Sinasabi mo ba, na si Zing Liman ang nag-invest sa proyekto ni Mo Shang, dahil ikaw? Siyempre. Sabi pa niya, si Mo Shang ang girlfriend ko, kaya siya nag-invest ng malaki. Tama. Si Xiao Deng ay isang kilalang tao sa aming Zing Group, na alam ng lahat. Isang elite na nakabalik mula sa abroad, na pinili ni Pangulong Zing. Pero siya ang pag-asa ng Zing Group namin. Xiao Deng, sa hinaharap, inaasahan ka naming magbibigay ng tulong at pangangalaga. Ay, huwag mong tawaging maliit na Deng. Dapat tawagin siyang Ginoong Deng. Oo nga, Ginoong Deng, Ginoong Deng. Walang anuman kayo. Mag-alaga tayo sa isa't isa. Ginoong Chi, hindi ka pa aalis. Umalis ba o manatili, hindi ka pa pwedeng makialam. Shi Wenye, sa tingin ko matanda ka na, bumababa na ang paningin mo, di ba? Mag-ingat ka. Ito. Hindi ito Daksha, ito ay Fuso. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Aalis ka ba o hindi? Paano kung hindi ako aalis? Hindi aalis, di ba? Tawagin ang tao, itapon siya sa labas. Tama na. Hoy, Ginoong Zing, bakit ka nandito? Bakit hindi mo ako silabihan ng maaga, para makapunta ako at sunduin ka? Huwag masyadong magpuri, sinasabi ko sa'yo, may mga mahalagang bisita ngayon, kailangan mong maayos silang tanggapin. Huwag mong gawing magulo ang silo-salo, talagang ayaw ko na. Ginoong Zing, wala akong kinalaman dito, may taong dumating ngayon para magalit, tama nga, siya iyon, galing sa Daksha. Daksha? Yung likod ng taong ito, bakit parang pamilyar ka? Pare, payo ko sa'yo, umalis ka na agad. Kung maantala ka, may malaking tao akong sasalubungin ngayon. Pipigilan kita ng todo. Umalis ka na. Ang malakas na dragon ay hindi nakikipag-away sa mga pamilyar na ahas. Hindi mo kailangang pasamain siya. Mo Shang, nababahala ka ba sa akin? Alam ko na. Sigurado akong nasa puso mo ako. Pakawalan mo ang girlfriend ko. Ginoong Shen, pasensya na. Siya ang aking tiyuhin. Sobrang nag-aalala lang siya sa akin. Agad ko siyang papalayasin. Ikaw si Lin Masyang. Kaya siya ay... Ginoong Zing, siya ay isang walang hiya, siyang may asawa na. Kailangan pang suportahan ng aking girlfriend ng ilang taon. Matandang baka na kumakain ng batang damo siya. Siya ang iyong matandang tiyuhin. Ay, hindi tama, Ginoong Zing. Ayon sa edad, Shi Wenye, dapat siya ang tiyuhin ni Xiao Deng. Hindi siya ang lolo. Siya ang lolo ko. Oh Zing, tinawag mo akong napakatanda. Sinasabi mo ba na maikli ang buhay ko? Ay naku, tingnan mo ang bibig kong hindi marunong magsalita. Ginoong Chi, kayo ay napakabata pa. Paano kayo magiging matanda? Mabuhay kayo ng mahaba. Ha. Ito, ano ba talagang nangyayari? Oo nga, kilala mo ba siya ng matagal? Hindi.
para sa akin na maliit na katulong. Sa buong buhay ko, ang makakita lang kay Ginoo Chi ay sapat na para sa akin sa inuman. Maghihintay ng isang buhay. Sa kabila ng lahat, ang kanyang negosyo ay nasa buong mundo. Pangalawa lamang sa pamilya Lin. Oh. Hindi ito kasalanan ni Ginoong Zing. Lahat ito ay kay Manager Wang. Siya ang nagsabi sa akin. Si Ginoo Chi ay walang kwenta dito sa Fusang. Ako lang ay isang intern. Wala akong alam. Lahat ng ito ay kagustuhan niya. Intern lang siya talaga. Ginoong Zing, sila ay pawang sinungaling ni Deng Xiaono. Siya ang nagpasimula nito sa akin. Ginoong Zing, patawarin niyo na ako. Hindi na ako gagawa niyan ulit. Kayong dalawa. Walang magandang katangian. Daring na makipag-away kay Ginoong Chi. Mga tao, ipatapon niyo silang dalawa. Ipagbabawal ang lahat sa buong lungsod. Gusto kong mapalayas silang dalawa. Kahit magmamakaawa, di pa rin makahanap ng lugar. Oo. Bitawan mo. Mushang, sabi ka naman ng isang salita. Ako, nasaktan ko ang iyong tiyo, para na rin mapagbawi ka. Guangxing, pwede bang palayain si Deng Xian sa pagkakataong ito? Ginang, Nin, alam ko ang ibig mong sabihin, ngunit naka-offend siya kay Ginang. Chi, ito. Kailangan pang itanong ang opinyon ni Ginang. Chi. Lin Mashang, magtanong ka na. Huwag mong kalimutan, walang mangyayari kung wala ako. Hindi ka bibigyan ni Ginoong Zing ng investment. Tumahimik ka. Mushang, pinapapalayas mo siya. Dahil talagang gusto mo siya. Ayaw mo talagang makasama ako. Oo. Palagi kong sinasabi na hindi na kita mahal. Bakit mo ako pinipilit na makasama? Ano ba ang dapat kong gawin para bitawan mo ako? Talaga bang gusto mong iwanan ako? Oo, gusto ko lang. Mapalayo sa'yo, ganap na mapalayo, kung maaari lang, mas pipiliin ko pang. Hindi na kita makakonekta kailanman, kahit pa siguro. Sa isang araw, mamatay na ako. Hindi ka na babalik, tumingin sa akin. Hindi. Sasama kita sa ospital. Ay nako, Ginoo Chi, okay ka lang ba? Ikaw ang nagutos na akuin ang kanyang proyekto. Bakit? Hindi mo na lang sinabihan siya ng direkta. Gusto ko lang na habang buhay pa ako, makagawa pa ng maraming bagay para sa kanya, para na rin sa aking pagpapatawad. Iba pa. Hindi na mahalaga. Ano bang kalokohan ito? Yung Qin Wenye, ginawa kang ganito. Sobrang mayabang naman siya. Lola, kasalanan ko ito. Gusto ko lang protektahan si Mo Xiang mula sa pang-aabala ng kanyang tiyuhin. Pero, napasok ako sa ospital dahil sa kanya. Si Xiao Deng, napakamaunawain mo naman. Paano ko ngayon? Ipapaliwanag ito sa iyong tiyahin, kapatid. Talagang ikinalulungkot ko. Tapos na, nangyari ang ganitong bagay. Sigurado akong hindi na ako makakapagpatuloy sa kumpanya. Kailangan kong makuha itong malaking ganda. Ang kanyang lola ay may maraming pera. Mo Xiang, para sa iyo, maaari kong isakripisyo ang buhay ko. Pakinggan mo, Mo Xiang. Si Xiao Deng. Totoo ang puso ko sa iyo. Hindi ka na bata. Kailangan mo nang mag-isip tungkol sa malaking bagay sa buhay mo, di ba, Lola? Ayokong magka-boyfriend pa ngayon. Mo Xiang. Hindi ka siguro, nakalimutan pa rin, siya, ang maliit mong tito. Hindi pwede yan, Ting. Kung sakaling, hindi mo pa rin makalimutan yung gago na yun, Lola, aalis na ako, ha? Lola, Lola. Lola, huwag kang mag-alala, matagal ko nang nakalimutan si Qi Wenye. Hindi na ako babalik pa. Sige na nga, ganito talaga ang aking tunay na apo na babae. Sige na. Hindi na rin maaga ngayon. Dapat na rin akong umuwi. Kayo mga batang dalawa, ayusin niyo ang usapan ninyo. Lola, ihahatid kita, Mashang, Mashang. Mashang, wala na akong karera, hindi kita pwedeng mawala, Deng Xian, pakawalan mo ako. Hindi, Mashang, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Pangako, bibigyan kita ng kaligayahan. Mahal na mahal kita. Deng Xian, pasensya na, talagang, hindi kita matanggap. Kaya ba't mo ako tinatanggihan? Ano pa ang saysay ng buhay ko? Mas maganda na lang kung mas mabuti pang tumalon na lang ako at mamatay. Huwag ganyan. Mo Xiang, kaya pumayag ka na makasama mo ako.
Sige, pumapayag ako. Magsimula tayo bilang magkaibigan. Okay lang ba? Okay. Basta't handa kang bigyan ako ng pagkakataon. Hindi kita bibigwin. Sige, magpahinga ka muna. Pupunta ako para kumuha ng tubig. Sige. Mukhang si Lin Masyang ay hindi na handang maging girlfriend mo. Mukhang mabibigo ang plano mo, na mawala siya sa buhay mo. Ganun ba? Bakit hindi ka na lang maging girlfriend ko? Huwag kang magbiro. Kakasimula ko pa lang ng plano ko. Nasaan yung gusto ko? Ito ay hirap-hirap ko. Nakuhang mamahaling gamot, katulad ng gamot na ibinigay kay Chi Wenyi noon. Sobrang pareho. Ano ang plano mong gawin para pasalamatan ako? Ganito na lang, kapag naayos ko na si Lin Masyang, hayaan mong magbuntis siya ng anak ko. Tapos ay lalaan ko ang natitirang lakas ko. Lahat ay para sa iyo. Nakakainis. Maliit na Deng, napakabait mo naman. Kasama mo pa ako, isang matandang babae, lumabas at maglakad-lakad. Ninang, ano po ba ang sinasabi ninyo? Ikaw ang lola ni Mo Shan. Sa mga araw na ito, abala si Mo Shan sa kanyang pag-aaral. Kaya ako ang lumabas para samahan ka maglakad. Hindi ba tama lang iyon? Ang bait mo, bata, maganda ang salita, matamis pa. Itong handgal na matanda. Noon ay nagbebenta ako ng mga health products sa bansa. Ang sekreto ay sa pananalita, yung mga anak, na hindi kasama sa bahay. Ninakaw ang pensayo ng matandang ito. Di ka pa rin madali mong mapantayan. Ikaw nga, ayusin mo pa ng maayos ang relasyon mo kay Masyang. Pagkatapos magpakasal kayo, ako naman, ay maasahang ipagkakatiwala ko sa inyo ang kumpanya. Talaga ba? Lola, alam kong mabuti ang intensyon mo, ngunit sa pagkakataong ito, maaaring mabaygo kita. Anong ibig mong sabihin? Si Masyang, tinanggihan niya ako para sa kanyang tiyuhin. Bakit naman siya nagtiwala sa masamang taong ito? Hindi, kailangan kong hanapin siya. Kailangan kong makipag-usap ng maayos. Ay, Lola, hindi kasalanan si Mo Shan sa bagay na to. Si Chi Wenyi ang may kasalanan. Palagi niyang inaabuso si Mo Shan. At ginagamit pa niya na inalagaan niya si Mo Shan noon. Sa loob ng 10 taon, pinipilit niya si Mo Shan. Alam mo naman na si Mo Shan ay tapat sa mga tao. Kaya wala siyang magawa. Kaya nananatili pa rin siya sa relasyon nila. Ano ito? Hindi makatarungan. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na banta ang aking apo. Kailangan kong makipagtagpo sa kanya. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Alam ko. Nasa Davao Hotel siya. Kasali siya sa isang charity auction. Pumunta ka at kunin si Mo Shan. Sabay kayong pupunta roon. Darating ang panahon na wala siyang makukuhang kahit anong bagay. Si Mo Shan ay hindi niya kayang abutin. Deng Xian, tinawag mo ako. Ano ba talaga ang dahilan? Mayroon akong napakahalagang klinikal na eksperimento. Kung hindi ka magsasalita ngayon, aalis na ako. Ay naku, Mo Shan. Si Lola mo iyon. Siguradong pinayagan akong dalhin ka para sumali sa charity dinner na ito, Lola. Bakit? Mga matatanda, syempre gusto nilang mas madalas na makasama ang mga nakabataan. Hindi naman eh. Sabi pa nga ni Lola dati, na sinusuportahan ako sa pag-aaral ng medisina, para makabalik sa bansa, para sa medisina ng ating bayan. Gumawa ng kontribusyon. Bakit bigla akong pinapapasok sa charity dinner? Deng Xian, nandyan ka ba? Ako, wala akong ginagawang masama. Siguro iniisip ng lola mo na, sumali ka sa mga kilalang tao sa hapunan. Gusto nilang makita kang lumabas sa mataas na lipunan. Kaya pinili ka nilang samahan. Pero ako, nandito na ako, para sa isang pagkakataon. Samahan mo si Apo na magpasaya. Ay. Huwag mo akong halikan. Para bang natatakot ka na may makaalam na hindi maganda ang relasyon namin? Sinasabi mo bang isang maliit na babae si Lin Mo Shan? Ngayon, si Lin Masyang ay isang sikat na bituin sa medisina. Ayaw mo namang hayaan siyang tawaging kabit ng iba at masira ang kanyang pangalan. Marami akong pagkukulang kay Masyang. Hindi ko na siya dapat guluhin. Tandaan mo, para kay Mo Shan lang ako nagsikap. Chi Wenyi, ganun ka kasarap magpahirap sa akin. Huwag mo na akong sisihin kung magpapasok ako ng saksak sa puso mo. Sa puso mo. Lola, dalhan ka ni Mo Shan ng regalo. HMM. Lola, pumunta lang ako sa banyo. Lola, alam mo naman, kakagaling ko lang sa clinical na eksperimento. Bakit pa ako tinatawag dito? Tinawag kita ngayon para mapanood mo ang isang magandang palabas. Isang magandang palabas. Tingnan mo na agad, yung matandang babae. Di ba si Grandma Deng? Yung nasa tabi niya si Mo Shan.
Anong sabi mo? Magkakaroon kaya sila ng sagwatan para lokohin si Mo Xiang? Ang sama, hindi pa sapat na nanloko ako kay Mo Xiang. May isa pang matanda pa. Shi Wenye, ang tanga-tanga mo. Kapag nakasakit ka na sa lola ni Lin Mo Xiang, hindi ka niya kailanman patatawarin sa buhay niya. Pagdating ng panahon, kailangan mong bumalik sa akin ng masunurin. Lola, hindi mo ba ginagamit ito bilang dahilan para paghiwalayin kami ni Deng Xian? Ikaw, bata, ang bait ni Xiao Deng naman. Pagkatapos kayong dalawa ay magpakasal. Lola ako, pakawalan mo siya. Lola, Mo Xiang, huwag mo siyang pansinin. Ang matandang babae na ito ay nag-aarte lang. Ginawa niya yan para lang linlangin ka, at makipagkasundo sa taong apelyidong Deng. Shi Wenye, hindi ka pa ba titigil? Kung may sakit ka, magpagamot ka na. Huwag kang magwala dito. Lola, ayos ka lang ba? May sakit nga ako, at malala pa ito. Mo Xiang, ayaw mo na bang maging gamot ko? Mo Xiang, masama ang intensyon ng matandang babae na ito. Niloloko ka niya. Hindi ba't si Chi Wenye ang mayamang tao sa Daksha? Sino ang batang babae na iyon? Pamangkin siya ni Chi Wenye. Matagal nang kumakalat sa labas. May relasyon na silang dalawa. Akala ko dati pawang chismis lang. Ngayon nakikita ko yung galaw nila na parang may lihim. Sigurado ako, may something talaga sila. Chi Wenye, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ito talaga ang lola ko. Ano? Lola, Mo Xiang, talaga bang natutunan mong magsinungaling para sa Deng Xian? Natutunan mong magsinungaling? Hindi alam ng iba, pero ako, pinalaki kita ng 10 taon. May mga kamag-anak pa ba? Hindi mo ba alam? Pasensya na. Kanina lang ay nagmadali ako. Sobrang nagmadali. Shi Wenye, sigurado ka ba na ako lang ang nasa mundong ito? Walang ibang kamag-anak, kaya patuloy mo akong ginugulo. Sa tingin mo ba? Babalik ako sa'yo. Hindi, Mo Xiang. Pakinggan mo ako, tumahimik ka. Bawat salitang sinasabi mo ngayon ay nagpaparamdam sa akin ng pagkasuka. Lola, tayo na. Ayokong makita siya. Mo Xiang, alam kong galit ka pa rin sa akin, pero pakinggan mo muna ako. Yung lola na ito, ang nagdala sa'yo sa charity event, pinapakuha pa niya sa'yo ang mga bagay niya. Tama ba? Mali. Ngayon dinala ko si Mo Cheng dito, para maibenta ko lahat ng mga koleksyon na ito, para maibigay ko sa kanya, para sa kanya. Matandang bagay. Ang apo mong si Deng Xian, nakaloko na si Mo Xiang minsan. Gamitin mo pa rin yan, ha? Alam mo ba kung magkano ang halaga nitong tatak na ito? Magdamag ka pa. Nanaginip. Magpaputok ng parol. Ito ang pinakamatindi sa larangan ng pagbebenta sa Oksayon. Pinakamalupit na paraan ng kompetisyon. Kahit gaano pa kataas ang alok ng kalaban, kukunin namin ito sa 10 beses na halaga. Ito, yung matandang babae na ito, ano ba ang tunay niyang pagkakakilanlan? Sino ka ba talaga? Chairman ng Lin Group na si Jiang Lan. Lin Group. Ang pinakamalaking underground tycoon sa mundo, Lin Group. Lin Mo Xiang. Ikaw talaga ang lola ni Mo Xiang. Napakayaman mo. Paano nga ba nasaktan si Mo Xiang noong 10 taon na ang nakalipas? Ninakaw siya ng iba. Shi Wenye, inalagaan mo ako ng 10 taon. 10 taon ding hinanap ako ng lola ko. Akala ko ang inaanak ni Shi Wenye na pinalaki niya ay anak ng presidente ng Lin Corporation. Ang yaman ni Ginoong Chi. Hindi karapat dapat kay Miss Lin. Pasensya na. Hindi ko alam na ikaw ang lola ni Mo Xiang. Song Qingqing. Nasaan si Song Qingqing? Lumabas ka rito. Song Qingqing. Song Qingqing. Tumahimik ka. Mo Xiang, ngayon ay malinaw na ba sa'yo kung anong uri ng tao siya? Mabuti. Itinapahayag ko na simula ngayon. Ang aming Lin Group ay ganap na ipagbabawal ang Chi Group. Kung may makikipagtulungan sa Chi Group, iyon ay magiging kaaway ng Lin Group ko. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? HMPH, wala akong kailangan. Wala akong kailangan. Mukhang hindi ka talaga matapang gamitin. Ano, anak mo? Isang lalaking umaasa lang sa babae, para kumita ng pera. At ikaw, matanda na babae, siguradong manloloko ka rin. Shi Wenye, talagang siya ang lola ko. Sapat na. Ngayon ipapakita ko sa'yo, kung ano ang tawag sa tunay na lakas pagtatanggol sa katotohanan.
Ako, si Chi Wenye, ay nagbabalak ngayon na maglabas ng pahayag. Ngayon, lahat ng mga items sa auction, kahit ano pa man ang final na presyo ng pagbibenta, bibilhin ko ito sa doble ng presyo. Talagang malaki ang hakbang ni Ginoo Chi. Who does not know? Daksha Chi Group is very rich. Daring to bid against Mr. Chi. Isn't that asking for trouble? I thought you had some real skills. But it is just so-so. Chi Wenye's wealth in front of Grandma is not enough to impress. Chi Wenye, sapat na ba ang gulo mo? Kung magpapatuloy ka ganyan, ikaw lang ang matatalo. Mo Shang. Alam ko na. Sigurado akong may puwang ka pa para sa akin. Shizong, naguguluhan ka na ba? Sa ganitong sitwasyon, nakikipaglandian ka sa pamangkin mo. Hindi ba siya natatakot na kumalat ito? Masisira ba ang reputasyon ng Chi Group? Nakikipaglandian sa sariling pamangkin. Hindi ko kayang makipagnegosyo sa ganitong tao. Mo Shang. Basta't handa kang bumalik sa akin. Anong reputasyon? Anong pera? Kaya kung iwan lahat ng iyon. Ang presyo ng stock ng Chi Group ay bumagsak ng 3 araw ng sunod-sunod, hanggang sa ma-stop ang trading. Si Chi Wenye, ang presidente ng Chi Group, ay nahimatay dahil sa sobrang stress, at dinala agad sa ospital. Mashang, iniisip mo ba na si Lola? Medyo masyadong brutal yun. Wala naman. Ayos lang na wala. Yung gwapong si Chi Wenye, kung sakaling manligaw siya ulit sa'yo, sabihin mo lang sa Lola. Ipapalayas niya siya sa dagat para pakainin ng isda. Panghilikayat. Oo nga. Kung hindi dahil kay Xiao Deng na lihim na nagsabi sa akin, na si Chi Wenye ay isang napakagwapo, na ginagamit ang 10 taon ng pag-ampon sa iyo, para ay blackmail ka, pinipilit ka pa niyang sumunod. Hindi naman ako na-blackmail ni Chi Wenye. Bakit sinabi ni Deng Xian iyon kay Lola? Hindi ako. Siguro si Lola mo. Naisip na ang makilanguksa. Gabi ng pagtitipon ay para sa mga kilalang tao. Gusto niyang makita kang makisali sa mataas na lipunan. Kaya pinili ka niyang samahan. Lola, pinapayagan mo ba akong sumali sa charity gala? Hindi ba't ito ang mungkahi ni Deng Xian? Ayaw ni Mao Shang na makasama si Xiao Deng. Hindi ko maaring ipaalam sa kanya na malapit ako kay Xiao Deng. Hindi. Ako ang nagpasabi sa kanya na dalhin ka. Mukhang ako ang nag-isip ng labis. Mao Shang. Si Xiao Deng, bata na to, ay talagang kaakit-akit. Mahirap makakuha ng appointment. Para sa check-up sa ospital, naghanap siya ng koneksyon para makakuha ako ng appointment, at pina-check up pa ako. Nalaman na may alta presyon ako, at inayos pa ang aking pagpasok sa ospital. Noong huling beses na sumali si Chi Wenye, sa isang charity dinner, kahit siya ang nagdala sa akin doon. Pagdating namin sa lugar, umalis siya agad para iwasan ang chismis. Medyo may distansya talaga ang batang ito. Lola, paano malalaman ni Deng Xian? Dumalo si Chi Wenye sa charity dinner. Ibig sabihin mo, si Xiao Deng ay laging nagmamasid. Sa bawat galaw ni Chi Wenye, gamitin ang hapunang ito upang pilitin akong i-blacklist ang Chi Group. Itong si Xiao Deng, nagsabuatan siya laban sa akin. Siguro masyado siyang nagmamalasakit sa'yo. Natatakot siyang agawin ka ni Chi Wenye. Lola, hindi mo ba naiisip na masyadong mababa ang ginawa ni Deng Xian? Ang paghabol sa isang tao, dapat ay sa pamamagitan ng tapat na damdamin. Tama rin ang sinasabi mo, itong si Xiao Deng, medyo masyadong nagmamadali. Alam kong hindi mo siya gusto. Pero huwag kang mag-alala, sa loob ng 2 araw, magkakaroon ng isang salo-salo ang Lola. Papalakasin ko ang mga talento mula sa buong mundo. Pagkatapos, pumili ka na, Lola, tumigil ka na. Ngayon, inuuna ko ang pag-aaral. Kapag nakamit ko na, ang tagumpay sa paggagamot ng brain tumor, tsaka mo na pag-isipan ang tungkol sa kasal ko. Sige, Lola, makikinig ako sa'yo. Nag-ingat na sa akin si Lin Mashang. Mukhang natira na lang ang huling paraan. Ganito po, Lola, ako na ang kukuha ng tubig. Umupo ka muna. Kumakalat na ang mga selula ng kanser. Ngayon ay pinipisil na nila, optic nerve at auditory nerve. Kung ganito ang sitwasyon, at magpatuloy pa, hindi lalampas sa 3 araw, ay magiging bulag at bingi ka na. Ginoong Chi, sundin mo ang payo ng doktor. Agad kang pumunta sa bansang M para magpagaling. Hindi na kailangan, bulag na ako. Sapagkat naalala ko na ang itsura ni Mashang, nasa puso ko na iyon, pero kailangan mo lang sundin ang medikal na tala, at magreseta ng gamot para sa sakit ko.
Dalhin mo itong medical report. Pumunta ka sa Bakika para kunin ang gamot. Ikaw na ang pumunta kunin ang gamot. Sige. Bakit nandito ka? Pumunta ako para kunin ang gamot. Kunin ang gamot. May gamot ba? Ako. Shi Wenye. Talagang hindi ako makapaniwala. Matagal ka nang kasama ni Song Ching-ching. Natuto ka na rin magpanggap, Mo Shang. Ngayon ba, ano man ang sabihin ko, kahit na nagkaroon ako ng brain cancer, ipapakita ko sa iyo ang medical certificate, hindi ka pa rin maniniwala, tama. Ngumiti ka pa. Katatapos lang sa hotel, pinagdudugo mo si Deng Xianroy. Ngayon nandito na naman tayo sa ospital. Anong balak mong gawin? Di nababalaan kita. Ngayon ay isang lipunan na may batas. Kung magpapakasawa ka pa, aakyat ako ng pulis. Ipapalayas ka ng mga pulis. Mak-ang. Pwede kang hindi maniwala sa akin, pero kailangang maging maingat ka, Deng Xian. Dahil siya. Ang tenga ko. Anong nangyari sa'yo? Lin Masyang, wala ka na bang hiya? May boyfriend ka na. Tinatakam mo pa ang tiyuhin mo. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Tanong ko sa'yo, anong nangyari kay Chi Wenye? Bakit siya napunta sa ospital? Mukhang hindi naririnig ni Chi Wenye. Tamang-tama lang. Nagpaplano kami ng iyong tiyo na magkaanak. Hindi lang siya kumain ng almusal. Para lang masuri, mababa ang blood sugar niya. Sana magkaanak kayo agad. Mo Shang. Yeah. Tumigil ka. Ginoo Chi, anong nangyayari sa'yo? Ang aking tainga, hindi na ako makainig. Ginoo Chi. Uminom ka ng tubig, salamat. Uminom ka rin. Ginoo Chi, nagising ka na. Naririnig mo ba ako nagsasalita? Nasaan si Song Ching-ching? Si Song Ching-ching, kakatapos mo lang mahilom. Nagmamadali akong dinala ka sa emergency room. Hindi niya napansin. Siguro nakalayo na siya. Kung si Song Ching-ching ay naghahanap sa akin, hindi siya basta-basta alis. Kung hindi, suriin mo ang CCTV. Tingnan mo si Song Ching-ching. Saan-saan na kayo napunta pagkatapos dumating sa ospital? Ano-ano na ang mga ginawa ninyo? Oo. Bakit parang may kakaibang lasa itong tubig? Hindi naman siguro. Baka galing ito sa tangke ng tubig ng ospital. May kalawang. Kaya siguro may lasa. Huwag mag-alala, hindi makakaapekto. Hindi pa masyadong huli ang oras. Uuwi na muna ako. Bukas na lang kita muling bibisitahin. Sige. Anong nangyayari? Bakit medyo nahihilo ako? Lin Mo Shang, tingin ko sa pagkakataong ito, paano mo ako tatanggihan? Naglagay ka ng gamot sa tubig. Tama. Ito ay mataas na kalidad, katulad ng ibinigay ni Song Ching-ching kay Chi Wenye noon. Ngunit, nagamit ko na sa'yo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako, pakawalan. Umuwi ka na. Tatay. Hahampasin pa, sisigat ka pa. Nadiskubre na ni Chizong. Gaya ng iniisip mo, hindi pumunta si Song Ching-ching sa ospital para magpagamot, pumunta siya para humanap ng tao. Sino ang nakatira sa kwartong ito? Si Deng Xian. Hindi ba siya kasabay ni Song Ching-ching, na nagkakabalikan sila? Bakit siya pa? Hindi maganda. May peligro si Emsang. Ginoo Ki, hindi ka pwedeng mag-ehersisyo ng matindi. Tumigil ka na.
Ems Hang. Antayin mo ako. Matagal mo nang hindi alam kung ilang beses ka nang natouch ng maliit mong tiyo. Nangyari na. Ako pa ang nagbibigay sa'yo ng respeto. Sisiw. Kahit na matapang si Chi Wenye, hindi siya katulad mo na bastos. Kung magpapakasaya ka sa akin, hindi ka pakakawalan ng pamilya ko. Nadikit ko lang. Kapag nanganak ka na sa anak ko, gusto kong makita kung ilalagay mo ba ang ama ng bata sa kulungan. Huwag mong hawakan ako. Tiyo, tulungan mo ako. Shang. Tito, Shang. Aya, binabastos mo ang magandang bagay ko. Tito. Tiyo. Gising na, Tiyo. Gusto kong makita. Kung sino pa ang makakatulong sa'yo, tigilan mo. Ginoong Chi, Tito, anong nangyayari sa'yo? Gising na, huwag mong takutin ako. Gising na. Tumawag ng doktor. May tao. Ginoong Chi, gising na, Ginoong Chi. Tiyo, kaya mo yan. Pasensya na. Masyang, hindi. Nakalipas na yon. Hindi nakita si Sisi. Kailangan mong gumaling. Pasensya na. Mahal kita. Huwag. Naghihintay ang pamilya sa labas. Mushang, tawagin mo si Lola para makita. Okay ka lang ba? Mushang, magsalita ka na. Mushang, huwag kang matakot sa Lola. Kasalanan ko lahat. Ako ang nagpalaki sa isang hindi karapat-dapat na pamangkin. Mushang, kung mayroon kang kahit anumang problema, ako. Wala na akong lakas ng loob pang mabuhay. Ayos lang ako. Doktor, kumusta na ang tiyo ko? Wala nang masyadong sugat sa katawan niya, pero pumutok ang tumor sa utak niya. Brain tumor. Paano siya nagkaroon ng brain tumor? Bakit hindi ko alam? Bakit walang nagsabi sa akin? Ay naku, Mushang, huwag kang ganyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mushang, kalmado ka muna. Si Ginoong Chi yun, hindi niya dapat sabihin sa'yo. Anong sabi mo? Unang nagkasakit si Ginoong Chi. Nang pumunta siya sa paaralan para hanapin ka, bigla siyang nahimatay sa pasilyo, nang dalhin sa ospital. Na-diagnose na siya na nasa huling yugto na. Noong mga panahong iyon, may sakit na pala siya. Sabi ng doktor noon, mayroon na lang siyang 1 buwan na buhay. Inirerekomenda na pumunta siya sa bansa, tumanggap ng pinakabagong target therapy. Mas makakatagal pa sana siya. Pero tumanggi siya. Bakit? Dahil sa akin, ganun ba? Gusto niyang sa huling sandali. Alagaan ka. Diyos ko, binibigyan mo ako ng panibagong buhay. At bakit mo pa, pinabuting si Chi Wenye? Kailangan ko pa bang panoorin siyang mamatay ng nakatitig para mapatawad ang kasalanan niya sa isang buhay? Si Chi Wenye ay malubha ang karamdaman. Sinabi rin sa akin ng abogado. Sinabi niya sa akin na ang mga ari-arian ni Chi Wenye ay lahat na ilipat sa iyong pangalan. Nais niya na pagkatapos niyang mamatay, mabuhay ka ng maayos. Hindi, Lola. Gusto kong iligtas siya. Pero sabi ng doktor, maaari lang siyang mabuhay ng kalahating buwan. Hindi. May isa pang paraan. Professor Deng. Ang ibig mong sabihin ay, ang aming gamot ay na-develop na, kulang na lang, ng angkop na clinical trial subjects. Hindi pwede. Hindi ko kayo papayagan na gamitin ang gamot na walang eksperimento kay Ginoong Chi. Hindi siya ang inyong eksperimento. Puting daga. Ang aming proyekto ay matagumpay na na-develop, salamat sa pamumuhunan ni Ginoong Zing. Ngunit ang pamumuhunan ni Ginoong Zing ay dahil sa mungkahi ni Chi Wenye.
ang pagdevelop ng gamot na ito, bagamat ako ang palaging namumuno, maraming mga pathology, na ikaw ang nagbigay diin, siya ang iyong mahal. Kung ililigtas o hindi, ikaw ang magpapasya. Kung gusto ko, makakuha ng perpektong gamot. Kailangan ko bang lumipad sa laboratorio sa bansa M para magawa ito? O baka mapag-iwanan tayo. Sa kabila ng kalagayan niya, hindi siya pwedeng lumipad sa bansa M. Aayusin kong mauna si Chi Wenye na makauwi, para maiwasan niyang mamatay sa banyagang lupa. Ikaw ang nag-develop ng gamot, agad-agad. Mag-aasikaso ako ng tao, para dalhin ang gamot pabalik. Pero, kailangan mo munang manatili sa bansang M ng ilang panahon, upang sa susunod ay may anumang katanungan. Maaari mong ayusin anumang oras. Ang mga sangkap ng gamot sa susunod. Paano kung ang gamot na ito, ay hindi epektibo para kay Ginoong Chi? Kung gayon si Ginang, hindi ba't, wala na nga akong pagkakataong makita si Ginoong Chi ng huli. Wala na. Oo. Kaya ang desisyong ito, ay kailangang gawin ni Mo siyang mismo. Nakaraang buhay, sinatay ako ni Chi Wenye. Sa buhay na ito, sinalba niya ako. Nabayaran na ang utang namin. Kailangan ko na siyang iligtas. Pupunta ako sa M bansa. Naniniwala ako sa aking gamot. Tiyak na mailigtas si Hito. Chi Wenye, hindi mo pa nababayaran ang utang mo. Huwag mong isipin ang pagpatay sa sarili. Iililigtas kita pabalik. Dr. Lee, narinig kong ang gamot na ginawa ninyo ay para sa paggamot ng brain cancer. Nakamit ang napakalaking epekto na nagbigay daan sa mga karaniwang tao na labis na pinahihirapan ng kanser na magamot ang kanilang sakit. Ano ang nagunjok sa iyo na makamit ang hindi. Ako ang mahal niya. May brain cancer siya, at naniniwala ako na ang mga Pilipino ay magkakaroon ng sariling gamot sa kanser na hindi na kailangang umasa pa sa mga mahal na imported na gamot. Ayo, nandito na ako. Sa bawat sulat, parang nagkikita tayo. Sa mga panahong ito ng pagkakakoma, paulit-ulit akong nananaginip. Sa panaginip, ikaw ang nagligtas sa akin, mula sa tradisyonal na gamot. May anak pa sa akin. Nagpakasal tayo. Ngunit para kay Song Ching-Ching, nagawa kong patayin, ikaw at ang anak na isinilang sa loob ng 10 buwan. Pagkagising ko, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Kailangan kong umalis para magbayad ng kasalanan. Naway maging masaya ka sa natitirang buhay mo. Kaligayahan. Chi Wenye. Chi Wenye. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umalis? Mabuhay ulit. Hindi kita palalampasin. Pasensya na. Pwede bang magbigay daan? Kung hindi ako magbigay daan, Mushang. Akala mo ba bulag ka na? Hindi mo ba ako makita? Kaya pwede mong isipin na parang hindi ito nangyari sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, manatili ka lang sa tabi ko. Maging masunurin at magbayad ng kasalanan.